Nakuna ng litrato ang paghahalikan nina Marco at Eliza sa tapat ng banyo at kumalat sa forum ng eskwelahan, kaya nagalit ang mga opisyal ng paaralan. At dahil ayaw ni Eliza na madamay si Marco, balak niyang akuin ang kasalanan para kay Marco. Sa mga sandaling iyon, nang makita ko ang nagmamakaawang mga mata ni Eliza, ngumisi lang ako at lumingon sa aming guro at sumagot, "Ma'am, hindi po ako iyan sa litrato. Hindi ko po nililigawan si Eliza. Sinasabi niya lang po yan para siraan ako." Hindi pa nakakapagsalita ang aming guro, agad namang sumabat si Eliza sa tabi niya. "Ano ba, Kaloy, sabihin mo na ang totoo kay Ma'am. Papatawarin naman niya tayo eh. Hindi naman maapektuhan ang mga grado natin, di ba?" Habang sinasabi yan, kumindat pa si Eliza sa akin, umaasang maiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa tingin kasi niya, isa siyang opisyal ng paaralan. Kahit umamin siya, hindi naman siya masyadong paparusahan. Pero iba si Kaloy. Sobrang higpit ng mga magulang niya at hindi maganda ang mga ugali nila. Kung siya yon, tiyak na ipapatawag ang mga magulang niya at baka maparusahan pa siya. Kaya tiyak na mahihirapan si Kaloy kapag umuwi siya sa bahay. Hindi pa sigurado kung makakapag-aral pa siya. Wala akong pakialam sa kanya. Gumuhit ang isang mapanuyang ngiti sa aking labi. "Eliza, ang sinasabi ko ay ang katotohanan. Kung ano man ang sinasabi mo, ikaw lang ang nakakaalam." Nang marinig yan, biglang namutla si Eliza at kinakabahang pinisil ang dulo ng kanyang damit. Malamig ko siyang tiningnan habang nagpapanggap siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung sino ang pinaglalaruan niya. Pagkatapos, lumingon ako at seryosong nagsabi sa aming guro, "Ma'am, hindi po talaga ako iyan sa litrato. Maaari niyo pong tingnan ang oras ng litrato dito. Kuha po iyan kagabi. Kagabi po, sumakay po ako sa kotse ng aking ama pauwi. Hindi ko po kasama si Eliza. At pagka-uwi ko po, kumain po kami ng pamilya ko at hindi na po ako lumabas. Maaari niyo pong tawagan ang aking ama." Nang makita ng aming guro na may katwiran ang sinasabi ko, tila naniwala siya na hindi ako iyon sa litrato. Hindi na rin niya tinawagan ang aking ama para kumpirmahin. Nang makumpirma niya na hindi ako iyon, sumimangot ang aming guro. "Hindi ba't ibig sabihin nito ay nagsinungaling ang dating huwarang mag-aaral? Hindi lang nagsinungaling, nanira pa sa kanyang matagal ng kaibigan. Hindi niya matanggap ito. Paano to nagawa ng isang huwarang mag-aaral?" Sa kabilang banda, nang makita ni Eliza na may katwiran ang mga sinasabi ko, at mayroon pa akong tingin na parabang nakakadiri siya, medyo nagduda siya sa kanyang sarili. Kailan pa kaya naging ganito kalamig at walang pakialam si Kaloy? Hindi ba niya ako matutulungan kahit minsan lang dahil sa aming pinagsamahan? Hindi ba't magkaibigan tayo? Hindi ba niya alam ang sitwasyon ni Marco? Nagpumilit si Eliza at puno ng hinanakit ang mga mata niya. Nang makita ko ang kanyang hitsura, muntik na akong matawa. Ang dating ako ay may kaibigang tulad niya. Ang malas. "Eliza, sobra akong nadismaya sa iyo. Nilabag mo na ang patakaran ng eskwelahan, nanira ka pa sa ibang tao. Bakit ka naging ganyan?" Pagalit na tanong ng aming guro, marahil dahil sobra siyang nadismaya sa kanya, at kinabahan pa siyang pumalo sa mesa. Habang kinakausap ng aming guro si Eliza, lalo pa siyang namutla, kumuyom ang mga ngipin niya, at walang pakundangan na pinisil ang dulo ng kanyang damit, pero ayaw pa rin niyang magsalita. Nang makita ko yan, lumingon ako sa aming guro at nagsabi, "Ma'am, sa tingin ko po, alam ko kung sino yan. Ayaw ko na pong magpakabait. Kung gusto niyo pong ako ang umako ng kasalanan, wag niyo po akong sisihin." Pagkasabi ko yan, agad na napunta sa akin ang tingin ng aming guro. Hindi makapaniwala si Eliza na nakatingin sa akin at nanginginig ang kanyang mga labi habang sinasabi, "Kaloy." Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap sa ilalim ng aking malamig na tingin. "Kaloy, alam mo kung sino yan? Sabihin mo na." "Huwag kang mag-alala," sabi ng aming guro. Nang makita ng aming guro ang ugali ni Eliza, nagalit siya. Marami na siyang tinuruan sa paaralang ito at narinig na niya ang tungkol sa aming relasyon. Pero hindi niya akalain na ang babaeng pinuri ng aking ama ay maninira sa kanyang matagal ng kaibigan. Sa tingin ko po, si Marco po yon sa klase namin. May kaparehong sombrero po siya sa litrato. Meron din po ako, pero tinapon ko na po ang akin, sabi ko sa isang payapang tono. Hindi ko pinansin si Eliza sa tabi ko na namumutla.
Sinabi ko lang po ang totoo. Hindi po ako gumawa ng kwento na parang sa kanya. Eliza, sabihin mo nga kung si Marco ba yan. Isipin mo munang mabuti bago ka sumagot, seryosong sabi ng aming guro sa kanya. Hindi ba't matalino ang batang ito? Bakit siya naging padalos-dalos ngayon? Sa ilalim ng tingin ng aming guro, hindi alam ni Eliza kung ano ang isasagot, pero alam na ang sagot mula sa kanyang pag-iwas ng tingin. Eliza, alam mo ba ang ginagawa mo? Legal ka na. Alam mo ba kung ano ang magiging epekto nito sa ibang tao kapag siniraan mo sila? Lalo na't magkaibigan kayo ni Kaloy. Paano ka nakakatulog sa gabi? Sabi ng aming guro sa isang mapanghusgang tono. Bigla namang hindi naglakas loob si Eliza na tumingin. At nang makita ko ang senaryong ito, napakasaya ko sa loob. Ma'am, ang lahat po ng sinabi ko ay ang katotohanan. Maaari niyo pong imbestigahan anumang oras. Pero nanira po sa akin si Eliza, kaya gusto ko pong humingi siya ng paumanhin sa akin. Dahil magkakilala po ang aming pamilya sa loob ng maraming taon, hihingi lang po ako ng tawad. Kung mayroon pa pong susunod, hindi po ako magdadalawang isip na tawagan ang mga pulis para ayusin siya. Nang marinig ni Eliza ang mga sinabi ko, nagulat siyang tumingin sa akin. Nang makita ko ang kanyang hitsura, hindi ko maiwasang umiwi. Sa mga sandaling ito, nagsabi rin ang aming guro, Eliza, narinig mo ba ang makatwirang hiling ni Kaloy? Humingi ka na ng tawad sa kanya. Nang makita niya ang guro na nagsasabi nito sa seryosong tono, hindi naglakas loob si Eliza na tumanggi, ngunit paulit-ulit niyang binubuksan at isinasara ang kanyang bibig, pero walang lumalabas na tunog. Hindi ako nagmamadali. Hindi ko pinansin ang iniisip niya at tiningnan ko lang siya. Ngayon, kailangan niyang sabihin ang paumanhin na ito. Kaloy, sorry, sabi ni Eliza at yumuko, hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Tumawa ako sa loob. Bagamat hindi ako nasiyahan sa ganoong ugali, ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Kaya lumingon ako at nagsabi sa aming guro, Ma'am, mayroon pa po akong isa pang bagay na gustong sabihin. Gusto ko na po sanang magpalipat ng upuan. Pagkatapos po ng bagay na ito, mas magandang hindi po ako katabi si Marco. Ang aming guro ay lumingon sa akin at nagsabi sa banayad na tono, Sige, aayusin ko. Kung wala kang kinalaman dito, bumalik ka na sa iyong klase. Nagpaalam ako sa aming guro at lumabas ng opisina. Hindi ko na problema kung paano sila parurusahan ng paaralan. Nang makita ng lahat sa klase na nakabalik na ako ng napakabilis, hindi nila maiwasang magbulungan kung ano ang nangyayari. Dumiretso ako sa aking upuan. Nang makita ni Marco na parang walang nangyari, nagsimula ng manginig ang mga paa niya. Hindi nagtagal, may tumawag kay Marco para pumunta sa opisina. Sa sandaling ito, ipinakita ng lahat ang isang hitsura ng kaya. Sa ilalim ng pagmamasid ng lahat, mabilis na lumabas si Marco ng klase. Pagkalabas niya ng klase, sumabog ang mga talakayan ng lahat. Maraming sumigaw. Dati, nahulaan lang ang lahat, pero ngayon, nakumpirma na ng lahat. Tila siya ang idolo ng eskwelahan na nagde-date kay Marco. Sa katunayan, kumagat ang aso sa mga tao nang hindi tumatahol. Marami rin ang nakiramay sa akin na sinaksak sa likod ng aking mga kaibigan. Ngunit pinagtawanan ko ang lahat ng mga talakayan na ito. Mas mabuting gumawa ng ilang karagdagang mga pagsasanay kaysa magkaroon ng oras para doon. Hindi namin alam kung ano ang sinabi ni Marco sa kanya sa opisina. Pagbalik niya, namamaga ang mga mata niya, malinaw na umiyak na siya. Hindi ko pinansin ang mga bagay na ito at nakatuon lang ako sa aking mga pagsasanay. Ang unang ginawa ng aming guro pagbalik niya sa klase ay ilipat ang aking upuan. Higit pa, nakaupo na si Nika sa tabi ko. Ang kaaya-ayang sorpresa na ito ay nagpagaan din sa aking masamang kalooban. Pagkatapos ng klase, bihirang maging maayos ang aking kalooban at kasama kong naglakad si Nika papunta sa gate ng paaralan. Taliwas ang direksyon ng bahay ni Nika at ako. Naghiwalay kami sa gate ng paaralan. Ngayong umaga, hindi ako nagbisikleta sa paaralan. Nagduty ang aking ama, kaya nagpa siyang sumakay ako ng taxi pa uwi. Ngunit ito na ang rush hour ng pag-uwi. Matagal na akong naghintay at walang bakanting kotse. Sa sandaling ito, isang tinig na kinasusuklaman ng mga tao ang nagring sa tabi ko. Kaloy, naghihintay ka ba ng taxi? Sasamahan na kita sa bahay? Nang marinig ko ang mga salitang ito, talagang nayamot ako sa kamatayan.
Nakalimutan na ba niya ng napakabilis ang nangyari ngayon? Gaano kapal ang kanyang mukha para sabihin ang mga salitang iyon? Hindi ko siya tiningnan, sa halip ay kinuha ko ang aking telepono at tumawag ng taxi. Nang makita ni Eliza na hindi ko siya pinansin, nagpumilit pa rin siya na ihinto ang kanyang bisikleta sa tabi ko. Kaloy, galit ka pa ba sa akin? Sumakay ka sa bisikleta ko, sasamahan kita sa bahay. Nang marinig ko yan, ipinakita ng aking mukha ang isang hitsura ng pagkasuklam. Lahat ng dumadaan ay nakatingin sa amin. Mas lalong gumulo ang aking isip. Bakit napakakainis ni Eliza tulad ng isang langaw? Ayaw ko na ring makipagtalo sa kanya. Kaya lumingon ako at lumakad patungo sa aking bahay. Balak kong maglakad ng kaunti at sumakay ng taxi. Nang makita ni Eliza na hindi ko siya pinansin at lumakad lang, labis siyang nabalisa. Nagmamadali niyang itinulak ang kanyang bisikleta at sinundan ako. Kaya lumakad ako sa harapan at sumunod si Eliza sa likod hanggang sa makarating kami sa isang liblib na lugar. Lumingon ako at tinitigan si Eliza. Nang makita niya ang aking tingin, hindi niya maiwasang umurong ng 2 hakbang at mahinang nagsabi, "Kaloy, huwag kang maging ganyan. Nagkamali ako ngayon, humihingi ako ng tawad sa iyo." Ang aking mukha ay nagpakita ng isang hitsura ng pangungutya. Eliza, ano ang pinagkukunwari mo? Hindi ka kasya sa isang plastic bag, hanapin mo na si Marco. Bakit mo ako sinusundan? Kaloy, hindi ako nagkukunwari. Kasama ko nga si Marco, pero palagi kitang tinitingnan bilang isang kapatid. Nakalimutan mo na ba ang ating relasyon mula pagkabata? Hindi rin alam ni Eliza kung bakit niya nasabi ang gayong bagay. Sa sandaling naisip niya na hindi niya ako papansinin sa hinaharap, hindi siya naging komportable sa buong katawan niya. Eliza, mas mabuting alugin mo muna ang iyong utak bago ka makipag-usap sa akin. Nakalimutan mo na ba ng napakabilis ang nangyari ngayon? Kaloy, sana hindi ka maging ganyan. Nagkamali ako ngayon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Akala ko maiintindihan mo ang aking mahirap na sitwasyon. Tutal, sa aking puso, pareho kayong mahalaga ni Marco. Tinitingnan din kita bilang isang kapatid. Talagang hindi ko na marinig. Anong sinasabi niya? Gusto niya ba akong paghifit? Malapit na akong masuka ng aking tanghalian kahapon. Eliza, kung may sakit ka, uminom ka na ng gamot. Kung sino ang pinili mong makasama ay wala akong pakialam. Wala akong oras para laruin ang laro ng isang mabuting kapatid sa iyo. Mula ngayon, wala na tayong kahit anong relasyon. Pakiusap na huwag mo akong abalahin kung nakikita mo ako sa hinaharap. Kung hindi, lilipat ako sa malayo at huwag mo na akong abalahin. Masyadong tahimik ang boses ko na walang bahid ng alon. Naramdaman lang ni Eliza ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ipinakita niya ang isang hitsura ng sakit na tila hindi niya matanggap. Sa pagtingin sa dating ako, umisi ako. Hindi ba't gusto niya ang parehong kasintahan at kapatid? Talaga bang sa tingin niya ay napakalaki ng kanyang mukha? Habang iniisip ni Eliza, lalo niyang nararamdaman na hindi niya sigurado na galit lang ako at nagsasabi ng mga masasakit na salita. Nakita ko lang siyang nagmamadali sa akin at gustong hawakan ang aking kamay. Mabuti na lang at mabilis akong nakasagot at umiwas. Malamig kong sinabi, "Eliza, sasabihin ko ulit. Mula ngayon, magkahiwalay tayo. Hindi na tayo magkaibigan. Alalahanin mo, wag mo na akong hanapin, kung hindi, wag mo akong sisihin sa hindi pagiging magiliw." Nang marinig niya iyan, nagpakita si Eliza ng isang hindi makapaniwalang hitsura, ngunit hindi ko siya pinansin. Tumawag ako ng taxi sa tabi ng kalsada para makauwi. Kung ano ang kanyang ginawa ay hindi nasakop ng aking mga konsiderasyon. Nabaliw ako sa bahay at nanonood ng TV, sa aking puso, lihim akong nagalak. Nang makita ng aking ina na nakangiti ako na walang dahilan, napakunot ang kanyang kilay. Sa sandaling nag-aalangan siya kung paano magsalita, narinig ko lang na sumabog ang pinto ng bahay. Ang aking ama na babalik sana bukas ay sumugod. Nawala ang kanyang karaniwang banayad na ekspresyon at pinalitan ng isang malamig na ekspresyon. Pagkahubad niya ng kanyang mga sapatos, pumasok siya sa sala. Nagulat kami ng aking ina sa kanyang aura at hindi makasagot. Tumunga nga kaming nakatingin sa kanya hanggang sa umupo siya sa tabi ng aking ina. "Mahal ko, bakit ka bumalik ng maaga? Kung hindi ka nakabalik, hindi ko alam kung hanggang saan aapihin ang anak mo."
Sabi ng aking ama sa isang nakakainis na tono, ngunit nang makita niya na nasa maayos na kondisyon ako at tila hindi apektado, unti-unti ring lumambot ang kanyang ekspresyon. Malinaw kong naramdaman ang pag-aalala ng aking ama at ngumiti ako sa kanya. Ma, okay lang ako. Tingnan mo ako. Mukha ba akong may problema? Gusto ko lang mag-aral ng mabuti. Kung ano ang ginagawa ni Eliza ay wala akong pakialam. Dahil nakita niya na hindi ako nagsisinungaling, lumambot ang kanyang ekspresyon. Mabuti na lang at nag-iisip ka. Hindi natin kailangang bigyang pansin ang mga taong hindi mahalaga. Nag-aalala lang ako na maapektuhan ang iyong kalooban. Dahil ganyan ka, kampante na ako. Ang aking puso at ang aking ina ay bumaba sa lupa sa mga sandaling ito. Kung ikukumpara sa aming anak, ang iba ay mga tagalabas. Sa wakas, magkaibigan ang dalawang pamilya. Umupo ako sa loob ng ilang sandali at pumasok para mag-aral. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan pa ng aking mga magulang. Kinabukasan, dinala ako ng aking ama sa bahay ng mas maaga kaysa karaniwan. Ngayon, maganda ang aking kalooban, ngunit magiging mas mabuti kung hindi ko nakikita ang nakakaawang mukha ni Marco. Hindi naglakas loob si Marco na lumapit sa akin at makipag-usap. Ang iba sa klase ay magkakaiba na ngayon. Hindi comfortable si Marco sa klase. Walang gustong pumansin sa kanya. Tungkol dito, wala akong simpatsya. Hindi madaling para sa utak ni Eliza na mag-isip ng paraan upang akuin ko ang responsibilidad. Kung hindi ko alam ang kanyang layunin, hindi ako maniniwala. Ngunit sorpresang nakita ko ang lahat ng ito ngayon. Hindi pumunta si Marco sa klase sa hapon. Narinig ko na tinawag na ang mga magulang niya. Pareho silang pinapunta sa opisina. Hindi ako nakialam dito, ngunit hindi ko matiis na maraming tao ang nagmamalasakit. Kung minsan may nagsasabi na nagtatalo ang dalawang magulang sa opisina. Kung minsan naman may nagsasabi na pinalo si Marco ng kanyang ama. Mukhang paparusahan na sila ng paaralan. Hindi ako masyadong interesado sa mga bagay na ito, ngunit hindi ko mapigilang umiti pagkatapos kong marinig. Paano ko nga ba mapapansin? Pero tiyak na nakakatuwa sa puso. Hindi ko nakita si Eliza. Ngunit bumalik si Marco na pulang-pula ang mga mata sa huling klase sa hapon. Pula at namamaga ang kanyang mukha. Talaga namang nakakaawa, ngunit hindi siya nagtagal sa klase. Pagkatapos niyang tipunin ang kanyang mga gamit, lumabas siya ng klase. Bago siya lumabas ng klase, tumingin siya sa akin. Sa katunayan, pareho sila. Pareho silang may sakit. Hindi ko mapigilang isipin na ikulong ko silang dalawa sa isang kwarto. Hanggang sa araw ng Sabado, nagkita kami ni Nika para magbasa sa silid-aklatan. Halos gabi na nang umuwi kami. Pagkapasok ko sa bahay, nagpapalit pa lang ako ng sapatos sa pinto nang sumigaw ako sa loob. Ma, nakabalik na ako. Pagkapasok ko, naamoy ko ang pabango. Naghintay ako hanggang sa makapagpalit ako ng sapatos at dali-daling pumasok sa sala. Nakita ko na mayroong isang babae na nakaupo na may manipis na baywang at mahahabang binti. Ang babae sa sofa ay napakaakit. Ang kanyang ugali ay malamig at nakasuot ng puting shirt na nagpapakita ng kanyang magandang kurba. Ang kanyang balat ay puti at may pilak na kwintas sa kanyang leg. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa akin at bahagyang gumuhit ang gilid ng kanyang labi. Hello, nakakatuwa ang iyong maliit na kapatid. Ang maganda na mukha ni, pangalan ng tao, ay puno ng ngiti. Sa pag-iisip ng aking ekspresyon kanina, agad akong nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Ang aking ama ay lumabas mula sa silid-aklatan. Nang makita niya na nakatulala ako, hindi niya maiwasang hawakan ang kanyang noo. Ang kanyang mag-aaral na ito ay malakas pa rin, kaya maging ang kanyang anak ay naakit sa kanya. Ano ang ginagawa mo doon? Sabi ng aking ama. Tumawa ako at ipinakilala si Kate Avila kay Kaloy. Anak ko. Lumingon si Kaloy at tiningnan ako ng masama. Dati kong estudyante ang iyong anak. Sa mga sandaling iyon, bahagyang namula si Kate Avila habang tinitingnan ko siya. Kamusta po? Tuwang-tuwa ang aking ama nang makita ang kanyang paboritong estudyante. Lalo pa siyang natuwa dahil sa kabila ng kanyang pagiging abala, ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya para bisitahin siya. Lubos kong pinahahalagahan ang pagsisikap na ito. Naupo ako sa tabi nila habang nagkukwentuhan.
Nalaman ko na ang taong nakaupo sa harapan ko ay mag-aaral sa ibang bansa. Sinabi ko sa aking sarili, ano ba ang trabaho ng ama ni Keith Avila? Sumagot ang aking ama na nakangiti, hindi mo ba gustong mag-aral sa College of Design sa Maynila? Ang taong nakaupo sa harap mo ay nagtapos doon. Kung mayroon kang anumang gustong malaman, maaari mo siyang tanungin. Bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Keith Avila habang nakangiting nakatingin sa akin. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Hindi ko pinansin ang kanyang panunukso. Bibihira ang pagkakataong makakita ng mahuhusay na tao na nagtapos sa College of Design. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para matuto. Kinuha ko ang aking telepono at lumapit sa kanya. Sid Avila, maaari ko bang makuha ang iyong pangalan at numero ng telepono? Gusto ko rin mag-aral sa iyong dating paaralan sa hinaharap. Kung mayroon akong anumang mga katanungan, maaari ba kitang tanungin? Maaari rin ba kitang tanungin tungkol sa aking mga pag-aaral ngayon? Hindi maitago ni Keith Avila ang ngiti sa kanyang mga mata. Nakita rin ng aking ama na nakangiti ako. Kahit na sa tingin niya ay matigas ang ulo ang kanyang anak, ang kanyang estudyante ay nagtapos sa tuktok ng klase. Siguradong matutulungan niya ito sa pag-aaral. Nagmamadali siyang nagsabi, tama yan. Kung may hindi maintindihan ang anak ko, pakiusap tulungan mo siya. Hindi tumanggi si Keith Avila at mabilis na ipinasok ang kanyang pangalan at numero ng telepono. Pagkatapos, ibinigay niya sa akin ang aking telepono. Tinanggap ko ang aking telepono na parang kayamanan at paulit-ulit na tiningnan ito. Pagkatapos, nakangiti akong nagsabi kay Keith Avila, Keith Avila, salamat. Sana sa hinaharap ay hindi kita abalahin. Aalis na ng bansa ang babae para mag-aral at magiging abala siya. Huwag mo siyang abalahin, paalala ng aking ama. Guro, ayos lang. Malaki ang naitulong mo sa akin. Masaya akong tulungan ang iyong anak. Higit pa rito, nakakatuwa rin siya, tumugon si Keith Avila habang nakangiti. Nakita mo na, maayos ang lahat kay Keith Avila. Alam ko ang limitasyon ko, sabi ko. Pagkatapos kong sabihin yon, mabilis kong ginamit ang aking telepono. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono. Napakunot ang noo ni Keith Avila. Kinuha ko ang aking telepono at kinawayan sa kanya. Keith Avila, ito ang numero ko. Mangyaring itago ang numero ko. Hindi napigilang matawa ni Keith Avila. Napaka-aktibo ba ng mga lalaki sa edad na ito? Kinuha niya ang kanyang telepono at itinago ang aking numero. Nang makita ko yan, nasiyahan ako at umupo sa tabi ng aking ama, ngunit hindi ko maiwasang sulyapan si Keith Avila. Sa katunayan, maganda ang isang tao anuman ang kanilang gawin. Sa mga sandaling ito, natapos na ng aking ina ang paghahanda ng hapunan at tinawag kami para kumain. Sa hapagkainan, nakita ko ang mga paborito kong pagkain na sinasabi ng aking ina na masyadong mahirap gawin. Hindi ko maiwasang tumingin sa babaeng nag-aayos ng mga pinggan. Hinanap ko si Keith Avila na naguguluhang nakatitig sa akin at mabilis na umupo kami para kumain. Buong puso kong tinikman ang mga masasarap na pagkaing hindi ko karaniwang kinakain. Magkahiwalay, natural na sinisilbi ako ni Keith Avila. Kung may isang tao na magsisilbi sa akin, mas magiging masaya ako at yuyuko para kumain. Hindi masyadong nag-isip ang aking mga magulang na nakita kami na nagkakasundo. Likas silang nagustuhan si Keith Avila. Masaya rin sila na maayos kaming nagkakasundo. Ngunit kung malalaman ng matalik na kaibigan ni Keith Avila, tiyak na magugulat siya. Ito ang taong tinutukoy ng iba bilang PI screen. Ngunit sa katunayan, pinagsisilbihan niya ang anak ng kanyang guro. Pagkatapos naming kumain at umupo ng ilang sandali, napagtanto ni Keith Avila na gabi na at umalis na. Wala siyang bahay dito. Nag-book siya ng hotel. Sinamahan siya ng aking ama sa elevator. Balak niya sanang samahan siya sa gate ng complex, ngunit tumanggi si Keith Avila. Kaya hindi niya siya pinilit. Pumasok si Keith Avila sa elevator at tumingin sa itaas. Hindi niya makita ang figura ng kanyang anak. Hindi niya mapigilang makaramdam ng panghihinayang. Patuloy na sinabi ng kanyang guro na mag-ingat siya. Tumawa at nagpasalamat si Keith Avila at nagpaalam muli pagkatapos niyang pindutin ang pindutan para isara ang elevator. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng elevator, biglang may tumawag, sandali.
Inilagay ang isang payat na kamay sa pagitan ng dalawang pinto. Muling bumukas ang elevator. Nahihiya akong pumasok sa elevator. Sinamahan kita para lumabas. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi ko na hinintay ang sagot sa labas. Mabilis kong pinindot ang pindutan para isara ang elevator at bumaba. Sa makipot na espasyong ito, napagtanto ko na ang aking ginawa ay hindi mapigil. Lumingon ako at nahihiyang umiti kay Tita Avila. Sinamahan kita para tanungin kita ng ilang bagay. Bahagyang umiti si Tita Avila. Nang makita niya, dahan-dahan ding uminit ang aking tainga. Sa loob ko, hindi ko mapigilang isipin, sobrang maganda niya. Nang makita ni Tita Avila ang aking titig, alam niya kung ano ang aking iniisip. Kung hindi siya makipag-usap sa akin, hindi ko alam kung gaano ako katagal makakatitig sa kanya. Bahagya siyang umubo. Anong gusto mong itanong? Sa sandaling ito, bumalik ang aking isip at nahihiyang sumagot, sinabi ng ama ko na nagtapos ka bilang valedictorian. Totoo ba? Tumawa at tumango si Tita Avila habang nakatitig sa akin. Sa wakas, nalaman ko na nasa ground floor na kami. Nauna si Tita Avila. Mahaba ang kanyang mga binti. Habang nakatulala pa ako, napakalayo na niya sa akin. Nagmadali akong maglakad para sundan siya. Nang makarating si Tita Avila sa dulo ng complex, huminto siya. Sa tingin ko, tumatakbo ako ng napakabilis. Agad akong huminto. Paumanhin, tumatakbo ako ng napakabilis. Hindi ko inaasahan na magsusori siya sa akin sa kanyang maliit na aksyon. Ang bahagyang nakasimangot na ekspresyon ay agad na lumitaw sa aking mukha. Nagmamadali akong kumaway at sumagot, ayos lang. Tita Avila, ano ang gusto mong itanong sa akin? Sigurado ka na bang tama ang iyong score sa physics? Sa katunayan, parang nakakuha ka ng perpektong marka sa physics. Tumawa si Tita Avila at sinabi, lumabas ka lang dito para tanungin kung magaling ako sa physics. Agad kong lumaki ang aking mga mata nang marinig ko siya na nagsasabi na nakakuha siya ng perpektong marka sa physics. Tita Avila, paano ka nag-aral ng physics noon? Mayroon ka bang payo na maibibigay mo sa akin? Puno ng kapritso ang aking mukha at puno ng panalangin ang aking mga mata. Hindi mapigilan ni Tita Avila na matawa. Hindi niya akalain na bumabalang ako para tanungin siya tungkol dito. Ngunit sa tingin ko, ang kanyang paraan ng pag-aaral ay hindi angkop sa iyo. Nagsasabi siya ng totoo. Sa pamamagitan ng aking kaalaman sa physics, malamang na hindi ako makakagawa ng mabuti. Nang marinig ko iyan, nabigo ako. Tumawa siya at tiningnan ako, ipadala mo sa akin ang iyong huling pagsusulit. Babalikan kita. Nang marinig ko siya, agad akong sumaya at tumingin sa kanya ng may kagalakan. Salamat, Tita Avila. Ipadala ko agad sa iyo ang sagot. Napakabait mo. Masaya ako sa aking puso. Dati, madalas akong nagpapatala sa mga tutor, ngunit hindi ako makakakuha ng mahusay na mga resulta. Kalaunan, humingi ako ng tulong kay Bianca, ngunit walang epekto ang kanyang mga turo sa akin. Sa huli, sinabi pa niya na dapat akong sumuko sa physics. Ngunit si Tita Avila ay nagtapos sa universidad. Mayroon lamang isang valedictorian sa isang probinsya. Mas magaling siya kay Bianca. Kung kaya niya akong turuan, tiyak na makakagawa ako ng malaking pag-unlad. Bigla akong pinuri, bumagsak ang ngiti sa mukha ni Tita Avila. Nang makita niya ang kabataan sa mukha ng batang lalaki na katapat niya, sinimulan niyang hawakan ang kanyang noo. Anong ginagawa mo, Avila? Bata pa siya. Pagkatapos kong paalalahanan ang aking sarili ng ilang beses, bumalik ako sa dati kong malamig na ugali. Umuwi ka na. Malamig sa labas. Kapag handa na ako, kokontakin kita. Okay, mauna na ako. Umalis ka ng ligtas. Kung nakarating ka na sa iyong patutunguhan, magpadala ka sa akin ng mensahe, sabi ko habang nakangiti. Tumawa ng mahina si Tita Avila. Sa mga sandaling ito, lumingon ako at tumakbo, kumakaway sa kanya habang tumatakbo. Hanggang sa mawala ang kanyang figura sa elevator, lumabas na si Tita Avila sa gate. Napakaraming magagandang katapusan ng linggo ang lumipas at sa isang iglap, araw na ng Lunes. Nagising akong maaga at pumunta sa paaralan kasama ang aking ama. Linggo ngayon at oras na para sa mga flag raising ceremony.
Ayon sa kaugalian, magpapatawag ako sa pila ng aming klase at makikinig sa talumpati ng mga pinuno. Nang malapit na akong makatulog kay Nika, naramdaman ko na may tumitingin sa akin. Nang napagtanto ko ito, nakita ko si Marco na nakatitig sa akin. Natanto ko na puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi ko ipinakita ang anumang ekspresyon at tiningnan ko siya ng masama. Hindi pa rin ako nakikipag-usap sa kanya at nagpakita siya ng pagkamuhi. Ang problema ni Marco ay nasa kanyang utak. Hindi nagtagal, narinig ko ang boses ng tagapangasiwa at binanggit sina Marco at Bianca. Lumabas na tinawag silang magbigay ng isang pampublikong paghingi ng tawad. Tiningnan ko si Marco at ngumisi. Kaya naman pala matigas siya. Ngunit masaya ako. Nagningning ang aking mga mata habang nakatingin ako sa entablado. Ito ang palabas na napalampas ng orihinal na may-ari. Ngayon, papanoorin ko sila para sa kanya. Ito ang script na binuo para sa kanya. Ngayon, kailangan nilang tikman ang kanilang sariling gamot. Nang tawagin ng tagapangasiwa ang kanilang mga pangalan, kumalat ang talakayan sa buong paaralan. Sa sandaling ito, nakalimutan na ng lahat na may pinuno pa ring nagsasalita sa entablado. Isa sa mga pangunahing karakter ay ang beauty queen ng paaralan. Mabilis na umakyat sa entablado ang babae. Ngunit nag-aalangan ang lalaki. Tumingin ang lahat sa kanya. Nang tawagin muli ang kanyang pangalan, pumunta ang isang guro sa harapan niya at may binulong. Tila nagulat ang kanyang mukha nang umakyat siya sa entablado. Sa buong proseso, hindi niya tinaas ang kanyang ulo. Hindi ko makita ang kanyang ekspresyon, ngunit alam ko na hindi siya matutuwa. Hindi kami nakakaintindihan ng kanyang grupo, ngunit maraming mga estudyante ang nakakakilala sa kanya. Maraming nag-iisip sa kanilang mga puso na hindi siya karapat-dapat para sa ating beauty queen. Ang galing ng kanyang pangitain. Mahusay pa rin si Bianca sa entablado. Tama ang kanyang desisyon na maging sikat. Kahit na nakaharap siya sa mga guro at estudyante sa buong paaralan, kakaunti lang ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Si Marco naman ay iba. Pababa ng pababa ang kanyang ulo. Hiniling sana niya na maglaho na siya. Matapos pag-isipan si Bianca nitong mga nakaraang araw, nakumbinsi siya na hindi siya makikipag-date kay Marco bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Medyo nagsisisi rin siya na nawala sa kanya ang isang kaibigan tulad ko dahil kay Marco. Ngunit ngayon, nang makita niya ang kahinaan ni Marco, hindi niya mapigilang makaramdam ng simpatya at sakit. Ngunit hindi ako interesado sa kanilang ugnayan. Sa mga sandaling ito, napakasaya ko. Sa hinaharap, mas malayo ang lalakbayin ko. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na isipin ko. Matapos isa-isang magbasa ng paghingi ng tawad ang dalawa, ginamit pa sila ng tagapangasiwa bilang isang negatibong halimbawa bago sila pinabalik. Gayunpaman, hindi sila nagbigay ng anumang parusa. Kailangan mong malaman na ang kasalukuyang parusa ay itatala sa iyong record sa akademiko. Parang kinaawaan ng paaralan ang kinabukasan ng mga estudyante at hindi madaling magbigay ng parusa. Nang magtaksil ang orihinal na may-ari sa akin, hindi na ako karapat-dapat. Pagkatapos ng aksidente na ito, kinu-question na rin ng maraming tao ang pagkakaroon ko at madalas na may kumalat na mga alingaungaw. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting humihina ang mga alingaungaw. Kahit na hindi masyadong nagustuhan si Marco sa aming klase, hindi rin namin siya binubuli. Hindi namin gustong makipagkaibigan sa kanya. Muli, nakita ko si Marco sa silid-aklatan. Nakatingin siya sa akin nang may galit sa kanyang mga mata. Nagtataka ako, galit ba siya sa akin? Ngunit upang maging matapat, gusto kong itanong sa kanya. Galit ka sa akin hanggang sa buto, ngunit nababagay ba talaga sa iyo ang sombrero na binili ko para sa iyo? Kaya, tiningnan ko siya nang may paghamak at nakangising dumaan. Hindi ko inaasahan na hindi niya ako papayagan. Mas malaki ang kanyang tapang dahil walang nakapaligid sa amin. Hinawakan niya ang aking kamay at itinulak ako. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung masyadong mahaba na akong hindi nagsasalita, ngunit medyo garalgal ang kanyang boses. Ikaw, masaya ka na? Masaya ka na na nakikita mo ako ng ganito? Hindi ko inaasahan na itutulak niya ako. Wala akong balanse. Sa kabutihang palad, may nahawakan akong isang bagay para hindi ako mahulog. Ang push na ito ay nagpainit sa aking mga galit. Sa malamig kong mga mata, kinuha ko ang kwelyo ni Marco at sinandal siya sa dingding.
Tumutulo sa akin ang lamig, Marco, ipapakita ko na lang sa iyo. Huwag kang magpanggap sa harapan ko. Wala pang nakakitang galit ako. Agad niyang nakalimutang kumilos at natakot. Nang makita ko siyang nanliliit, tiningnan ko siya ng may paghamak. Akala ko kung gaano siya kahusay. Sa huli, siya ay isang bully lamang. Hindi pa siya matatagalan. Bitiwan mo ako, Kaloy. Masaya ka na? Mayroon ka pa bang gustong gawin sa akin? Hindi matiis ni Marco ang aking titig. Nagpupumiglas siya at nagsabi ng isang bagay na hindi ko nais marinig. Bahagyang dumami ang puwersa sa aking kamay at agad niyang naramdaman ang isang matinding sakit. Gumagarantiya pa rin sa akin ang kanyang katawan sa dingding. Wala siyang oras para isipin kung paano ako naging malakas. Ang sakit ay nagpaputla sa kanyang mukha. Kung nagagalak ako ba ang naghikayat sa iyo na makipagdate? Sa tingin mo ba, mayroon akong kakayahan na tulungan kita? Kung ang aking utak ay may magandang paggamit, hindi ito magagamit sa iyo. Sa huli, sino ang unang lumapit sa taong ito? Wala talaga akong pakialam sa iyo, ngunit sisisihin mo pa rin ako. Nakakatawa. Ano ang mali sa iyo? Hindi ka nasisiyahan sa akin. Hindi mo ako gusto. Kung hindi, bakit titingnan mo ako ng may pagkasuklam? Ano ang gusto mo sa akin? Medyo baliw na si Marco. Ang bahay ko ay matino, maganda ako, mahusay din ako sa akademya. Gusto ako ng lahat. Nang lumipat siya rito, pinakiusapan niya akong tulungan siya. Noong una, talagang nagpapasalamat ako sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng lahat na maswerte ako na magkaroon ng isang kaibigan tulad ni Kaloy. Dahil dito, naging baluktot ang kanyang panloob na pag-iisip. Bakit nakuha ni Kaloy ang lahat? Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Mayroon siyang isang kaibigan na beauty queen, ngunit hindi niya magugustuhan siya ng labis sa akin. Lumalabas na ganito ang gusto niya. Sa aking ganap na pagganap, nagustuhan ako ni Bianca. Sumang-ayon pa siya na maging aking kasintahan. Sa pagtingin sa akin na lubos pa ring nakatuon kay Bianca, nagkaroon ng pakiramdam ng kasiyahan si Marco. Gayunpaman, mabilis na natapos ang kasiyahang ito. Tinanong niya ang kanyang sarili kung paano ako nalaman. Ang mga susunod na pangyayari ay lubos na hindi niya inaasahan. Sa una, ang taong kailangang magtiis ng masama sa loob ng lahat ng mga guro at estudyante at sa huli ay ibinubuli ay dapat si Kaloy. Ngunit bakit naging ako ang lahat ngayon? Ngayon, nararamdaman niya na napakasakit niya sa klase. Samantala, nakita ko si Kaloy na napakasaya. Alam ko ang ilan sa mga iniisip ng pangunahing karakter na lalaki. Ang taong ito na nagbabalik ng kasamaan para sa kabutihan ay parang isang bulate sa kubeta na nagpapasuka sa mga tao. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpakita ako ng isang malupit na ekspresyon, hinawakan ang liig ni Marco gamit ang aking mga kamay at iniangat siya. Ang pakiramdam ng pagkabitaw na hindi tumapak sa lupa sa mga sandaling ito ay nakakatakot sa kanya. Gulat na gulat niya akong tiningnan at sinubukang hilahin ang aking kamay, ngunit hindi niya ako mailipat. Isang bakas ng pangungutya ang dumaan sa mga sulok ng aking bibig. Sinabi mo na basura si Bianca. Kung gusto mo siya, maaari mo siyang kunin. Wala akong masamang panlasa. Binitiwan ko ang aking kamay at sinipa siya. Nagpupumiglas pa rin ang taong nasa ilalim ko, ngunit hindi ko ito pinansin. Yuko ako at tinitigan ang kanyang nakakadiring mukha ng walang anumang damdamin. Sa sandaling ito, gumamit ako ng lahat ng uri ng marumi na pamamaraan na hindi ka panipaniwala. Tanging ang tanga na si Bianca ang maniniwala sa mga trick mo. Sa hinaharap, mas magandang lumayo ka sa akin. Kung hindi, ipapadama ko sa iyo ang mas malala kaysa ngayon. Ang nagyayelong boses ay lumabas sa aking bibig. Ang aura sa paligid ko ay lubos ding malamig. Hindi pa nakikitang galit ako ni Marco. Dahil dito, nawala na ang kanyang arogante na ekspresyon. Ang kanyang buong katawan ay nanigas at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Pagkatapos kong sabihin yon, pinagtawanan ko siya at umalis. Pagkatapos ng pag-aaral sa sarili sa gabi, nang umuwi ako, balak kong magpatuloy sa pag-aaral, ngunit nang kunin ko ang aking aklat sa physics, bigla kong naisip ang isang tao. Kaya kinuha ko ang aking telepono at nakita ang aming pag-uusap na huling nangyari ilang araw na ang nakararaan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpadala pa rin ako ng mensahe, Key Avila, nakarating ka na ba sa Maynila?
Sana naalala mo pa ang iyong pinangako sa akin. Naghihintay ng ilang sandali at hindi nakita ang kanyang sagot, pumunta ako para maligo. Pagkatapos kong maligo, nalaman ko na mayroong mensahe sa aking telepono na hindi ko pa nababasa. Nakarating na ako, ano ba yan? Masyado ng gabi. Matulog ka na ng maaga. Tiningnan ko ang mensahe at ayaw magsalita. Sa aking puso, lihim kong sinumpa na wala siyang marunong na makipag-usap. Tama talaga siya sa pagtatapos ng isang pag-uusap. Tumigil ang tingin ni Kisi Avila sa telepono sa kanyang kamay. Ilang beses siyang tumingin sa screen, ngunit hindi ito lumiwanag muli. Sa kalooban, pinindot niya ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ang larawan namin ng beauty queen, isang bakas ng malamig ang dumaan sa kanyang mga mata. Patay na ang kanyang ekspresyon. Agad siyang pumunta sa parking lot. Sa daan, nakita niya ang ilan sa kanyang mga kasamahan na bumati sa kanya. Wala siyang ekspresyon at tumango. Dahil dito, hindi napigilang tumingin sa kanya ang mga kasamahan. Ano ang nangyayari kay Tit Avila ngayon? Hindi ba maganda ang kanyang kalooban? Bakit siya mas malamig kaysa karaniwan? Samantala, mahimbing akong natutulog sa aking mainit na kumot. Sa mga susunod na araw, inilaan ko ang lahat ng aking oras sa pag-aaral. Sa unang semestre ng grade 12 ay malapit nang matapos. Hindi magtatagal at malapit na ang mga pagsusulit sa pagtatapos. Sa lalong madaling panahon, magiging bagong taon na. Hindi ko na kinontak ang sinuman. Ang pag-aaral na abala ay sumasakop sa karamihan ng aking oras. Sa katunayan, hindi ako nakapaglaan ng oras upang mag-isip tungkol sa anumang bagay. Ang nakakatuwa, hindi na ako kinontak ni Bianca pagkatapos ng pangyayaring iyon. Hindi na rin naglakas loob si Marco na lumapit sa akin. Ang aking tainga ay ganap na tahimik. Ang aking pagiging produktibo ay lubos ding tumaas. Sa wakas, nakaraan na ang Biyernes. Nang pauwi ako mula sa paaralan, mas magaan ang aking hakbang dahil alam kong makakapagpahinga ako bukas. Anak, may package para sa iyo sa iyong silid, sabi ng aking ina. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa aking silid. Medyo naguguluhan ang aking utak. Hindi ko naalala na bumili ako ng anumang bagay. Nang kunin ko ang package, hindi gaanong magaan. Hindi ko alam kung ano iyon. Binuksan ko ang package at nakita ang pangalan ni Key Avila na nakasulat sa tracking number. Tiningnan ko ito at hindi ko mapigilang ngumiti. Sa loob, mayroong isang magandang notebook at 2 aklat sa physics. Kinuha ko ang kwaderno at nagsimulang tingnan. Malinaw na, ito ay mga pahina na puno ng nakasulat at masusing tala sa physics. Ang pagsulat ni Key Avila ay kasing galante at elegante. Binuksan ko ang buong kwaderno at nalaman na halos lahat ng kaalaman na ito ay malapit na sa aking mga kahinaan. Higit pa rito, madali ring maintindihan ang sagot. Ang dating ko ay isa talagang valedictorian. Nakasisigla, kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Kit Avila. Avila, natanggap ko na ang bagay na ipinadala mo sa akin. Salamat! Halos sumagot agad ang kabilang partido, mag-aral ka muna. Kung mayroon kang anumang tanong, maaari mo akong tanungin anumang oras. Salamat! Sa hinaharap, baka kailanganin kong abalahin ka. Tuwang-tuwa talaga ako. Sa hinaharap, magkakaroon na ako ng libreng tutor. Salamat, Tit Avila. Inilagay ko ang mga emoticon ng bahaghari. Pagkatapos kong tumugon sa mensaheng ito, sabik akong binuksan ang kamera ng telepono at kumuha ng larawan ng notebook sa mesa. Gumawa ako ng isang post para sa aking mga kaibigan. Ang nilalaman ay lamang ang 2 salitang, napakasaya. Pagkatapos, inilagay ko ang aking telepono sa mesa, umaawit at pumunta sa shower. Kaloy, pumunta ka rito at uminom ng kaunting alak. Bakit mo tinitingnan ang iyong telepono ng napakatagal? Sino kaya ang nagpapasaya sa atin sa ice cream? Nang marinig ang pangalan na ito, malamig na tumingin ang taong nagmamay-ari ng pangalan sa taong nagsalita. Tiningnan ni Sam ang nagsalita. Gusto mo bang mamatay? May lakas loob ka pang tawagin siya sa ganoong paraan. Tiningnan ni Key Avila ang taong iyon at hindi nagsalita. Tumigil siya sa pagtuon sa kanyang telepono. Nang makita ang mahabang hanay ng mga emoticon, nagningning ang mga mata ni Key Avila. Hinawakan din niya ang mga sulok ng kanyang bibig.
Sa pagtingin sa kanyang estado, ang tatlong kaibigan sa tabi niya ay lumaki ang kanilang mga mata at nagkatinginan. Pagkatapos ng pagpapalitan ng mga tingin, umabot silang lahat sa isang konklusyon. Si Sam ay hindi normal ngayon. Ngumiti pa nga siya. Hindi pa nila nakita na ngumiti siya sa ganitong paraan. Tila malapit nang mapitas ang bulaklak na ito. Hindi ko lang alam kung sino ang may malaking bentahe. Gayunpaman, nalaman nila ang ugali ni Keith Avila. Kung ayaw niyang magsabi, wala silang magagawa. Kinabukasan, isang araw ng Sabado, wala akong pasok sa paaralan. Dahil naisip kong magkakaroon ng huling pagsusulit sa susunod na linggo, seryoso akong nag-aral sa bahay. Kinuha ko ang gawaing bahay ng physics na pinili ni Keith Avila. Nang magsimula akong gawin ito, medyo mahirap. Tinitingnan ko ang aking mga tala at gumawa ng mga pagsasanay. Hindi nagtagal, nakakuha ako ng magandang ritmo. Napakahalaga ng mga tala ni Keith Avila. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mahihirap na tanong na hindi ko maaring gawin. Dahil natatandaan ko na sinabi ni Keith Avila na maaari ko siyang tanungin sa anumang oras, hindi ko planong maging magalang. Agad kong kinuha ang aking telepono, kumuha ng larawan nito at ipinadala sa kanya. Sa sandaling ito, si Keith Avila ay nasa meeting room ng Genesis Corporation. Habang mas nakikinig siya, mas sumasama ang kanyang pakiramdam. Biglang tumunog ang abiso ng mensahe. Napagulat ang lahat. Agad silang tumingin sa kanilang telepono sa mesa. Habang nagulat pa ang lahat, nakita nila si Keith Avila na hawak ang kanyang telepono. Nang makita niya ang mensahe, dahan-dahang dumating ang isang ngiti. Hindi niya pinansin ang reaksyon ng lahat at maginhawang kinuha ang isang kwaderno at lapis sa harap niya. Sa isang iglap, ang malaking meeting room ay naglalaman na lamang ng tunog ng panulat na dumudula sa papel. Hindi nagtagal, tumigil si Keith Avila. Sa kabila ng kanyang malamig na personalidad, ang kanyang puso ay napakagulat. Pagkatapos ng pulong, si Sam at Keith Avila na lamang ang natitira. Nagpakita ng ekspresyon si Sam na parang ginagawa ko ang aking takdang aralin at tinitigan siya. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga tingin, tumunog ang kanyang telepono. Nang walang sinabi, tumayo siya at lumabas. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Keith Avila na sa pagkakataong ito ay isang voice message. Hindi tumigil ang kanyang yapak. Inilipat niya lamang ang kanyang kamay at hindi sinasadyang binuksan ang voice message. Keith Avila, napakagaling mo. Salamat. Sa gabi si Keith Avila ay bihirang magpakita ng pamumula sa kanyang mukha. Inilipat niya lamang ang kanyang kamay at pinatay ang kanyang telepono, sa pagtaas lamang ng bilis ng kanyang mga hakbang. Sa pagtingin sa kanyang bahagyang nakakagulat na mga hakbang, sumigaw si Sam, "Sam, lalaki ba ito?" Tungkol dito, talagang wala akong alam. Lubusan kong sinikap na harapin ang aming mga huling pagsusulit sa grade 12. Sa tulong ni Keith Avila, gumawa ako ng mabilis na pag-unlad, lalo na sa physics. Malinaw na hindi na ito mahirap tulad ng dati. Makalipas ang 3 araw, ipinadala ng guro ang mga marka para sa klase. Kasama rito ang mga marka at ranggo ng lahat. Natuwa akong makita na ang aking marka sa physics ay tumaas ng 0 puntos kaysa dati. Gumawa na ako ng malaking pag-unlad sa napakaikling panahon. Pagkatapos sumaya, ikinalat ko ang mga grado sa aking mga magulang. Nagpadala rin ako ng kopya kay Keith Avila. Pagkatapos, sinulyapan ko muli ang mga marka. Labis kong ikinagulat na ang marka ni Marco, na nasa nangungunang 15, ay nag-average ng 30 sa pagkakataong ito. Ngumisi ako. Lumalabas na ang mga bagay na iyon ay totoong may malaking epekto sa kanya. Talagang karapat-dapat siya. Ngunit ibinigay na ang lahat ng mga numero, maayos kong magagawa ang aking mga bakasyon sa taglamig. Sa pag-uwi, pinuri ako ng aking mga magulang. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, tumunog ang doorbell. Tumayo ang aking ama para buksan ang pinto. Hindi ba ang pamilya ni Bianca na kapitbahay namin? May dala pa rin silang mga regalo sa kanilang mga kamay. Agad na nawala ang aking ngiti. Kahit na naapektuhan ang aming mga relasyon, matagal na rin silang kapitbahay at kaibigan namin. Hindi rin ako maaaring gumawa ng kahit ano para itaboy sila doon mismo. Kaya, inimbitahan ko na lamang sila sa bahay. Sumandal ako sa sopa at tiningnan ang papasok na pamilya.
Agad na wala ang magandang mood, lalo na nang nakita ko si Bianca na nakasunod sa likod. Agad na dumaan ang galit sa aking mukha. Dahil matagal na silang kaibigan ng aking mga magulang, hindi pa rin ako maaaring gumawa ng anumang masyadong magaspang at nagalang na bumati sa kanila. Naupo sila. Medyo hindi komportable rin ang kanilang mga mukha. Medyo mahirap ang atmosphere. Uminom pa rin ako ng tubig para sa pamilya ng beauty queen. Dumating na ang mga bisita. Ang pangunahing paggalang ay kailangan pa rin nandoon. Matagal na nag-alangan ang ama ng beauty queen, bago nagpabigat na sabihin, "Kaloy, alam kong nagkamali ang anak namin noon. Sa simula, natatakot ako na makakaapekto ito sa iyong mga pag-aaral. Kaya hindi kami pumunta para magbayad. Ngayon, break na. Iniisip ko pa rin na dapat ipakilala ko sa iyo si Bianca." Nang marinig ang ganoong uri ng pananalita, wala akong binago sa aking ekspresyon. Ayon sa karaniwang pangyayari, pagkatapos mangyari ang mga pangyayari sa orihinal na may-ari, lubos ding nagsisisi ang mga magulang ng beauty queen. Paulit-ulit silang pumunta sa pinto upang humingi ng tawad, ngunit hindi nila maililigtas ang mga paa ng orihinal na may-ari. Higit pa rito, kasabay ng pagdaan ng oras, ang nag-iisang anak ng aking pamilya ay ang anak ng aking kaibigan. Sa huli, hindi ba nila tinanggap si Bianca at nag-asawa ng may kasiyahan? Kaya, kahit na alam kong totoo ang paghingi ng tawad ng mga magulang, hindi ko pa rin maramdaman. Tumingin ang aking ama at nag-isip sandali. Ian Garcia, matagal na ang nakaraan. Sa katunayan, hindi na kailangang banggitin pa ito. Higit pa rito, hindi ba kami nakipag-usap tungkol dito sa telepono noon? Nagningning sa mata ng aking ama. Sa kanyang kaalaman tungkol sa kanyang matandang kaibigan, naghihinala siya na pupunta sila upang humingi ng tawad. Hindi katulad ng aking ina, na may isang banayad na pagkatao, mainit ang ulo ng ina ng beauty queen. Nang hindi pinapayagan ang kanyang asawa na magsalita, gusto niyang magsabi ng isang bagay. Gayunpaman, hinawakan ng ama ng beauty queen ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang asawa sa tingin, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Nakita ko ng malinaw ang lahat ng ito. Dahil hindi sumagot ang aking ama, hindi napigil ang sabihin ng ama ng beauty queen, Kaloy, ang aming pamilya ay nagpapasalamat sa iyo para sa isang formal na paghingi ng tawad. Ang batang si Bianca ay hindi nakakaintindi. Inaasahan ko na magiging malaya kayo." Tiningnan ako ng aking ama. Alam niya na hindi ako masaya, higit pa rito mula sa aking mga mata, ipinasya niya na hindi ko na gustong makipag-ugnayan sa kanya. Okay lang iyon, hindi mahalaga kahit gaano kagaling ang aking mga kaibigan, mahalaga ang aking anak. Buntong hininga ang aking ama. Okay, tinatanggap ko na ang iyong paghingi ng tawad. Ano ba talaga ang gusto mong pag-usapan? Hindi ko alam kung ano ang tungkol sa tatlong kaharian. Nang marinig iyon, ang mukha ng pamilya ni Bianca ay bahagyang namula. Sa pagtingin sa kanya, matigas na sinabi ni E. Garcia, "Hindi ko ito itatago sa iyo." Sa labas ng pagbabayad para sa isang paghingi ng tawad, talagang mayroong isa pang issue. Sa puntong ito, marahil ay bahagyang nagulat siya. Nagtagal siya sa pagpapaliwanag, "Ganto iyon. Simula nang hindi napansinin ng bata mo ang aming anak, napakababa na ang kanyang mood. Bumaba rin ang kanyang akademya. Nalaman na niyang magsisi at naisip ko kung maaari mong patawarin siya. Sa ganitong paraan, makakabalik silang dalawa sa dati. Alam kong matagal na silang magkasama at magiging sayang kung tapusin na lang ito." Sa pagsasabi nito, tumingin siya sa aking pamilya. Nagmamadali ring hinila ng ina ng beauty queen si Bianca. Si Bianca, na nakatungo ang ulo, tumingin at magalang na nagsabi, "Kaloy, Tiff Garcia, patawarin mo ako. Totoo ngang nagkamali ako. Kaloy, maaari mo ba akong patawarin?" Nang makita ko siya sa mga sandaling ito, natanto ko na parang pumayat si Bianca. Wala siyang dating mataas na mood. Nakinig ang aking ama at nagpakita ng isang mahirap na ekspresyon. Pagkatapos kong makita ang kapuotang lumipas sa kanyang mukha, alam ko na ito ay kung ano ang gusto ko at marahil ay muli kong madidismaya ang matandang kaibigan. Mas mahusay na ako na magsabi nito. Nagpakita ako ng isang normal na ekspresyon. Nakalipas na iyon. Hindi ko na gustong banggitin pa. Humingi na ng tawad si Bianca noon. Sa ngayon, ang relasyon natin ay hindi na maaaring balikan pa. Hindi ko mapapatawad ang isang taong sumaksak sa akin sa likod.
Hindi ako ang orihinal na may-ari. Wala akong anumang damdamin para kay Bianca. Huwag mong sabihin iyan, gusto ko talagang patawarin mo ako. Narinig na ni Bianca na nagkamali na talaga siya. Noong mga panahong ito, nawala na ako kay Marco, hindi ko nakaramdam ng anumang pananabik. Ngunit ang aking pagkawala sa iyo ay sumira ng puso. Bianca, sigurado ka ba na nagkamali ka? Sinabi na ang mga pangyayari ay naganap, hayaan itong mangyari. Sa hinaharap, mapupunta tayo sa ating sariling mga kalsada. Hindi. Huwag na kayong mag-istorbohan pa sa isa't isa. Ang boses ko ay hindi maganda. Kung hindi dahil sa mukha ng aking mga magulang, gusto ko nang tumalikod at umalis. Hindi ba iyon ang kaso? Sa nakita ko na malapit nang umiyak ang anak nila, hindi na mapigilan ng ina ng beauty queen. Kaya nagsalita siya, "Anak, hindi maganda ang iyong pakiramdam kamakailan. Hindi ka rin makapag-aral. Hindi ka ba talaga magbibigay ng isa pang pagkakataon? Kayong dalawa ay matagal nang magkaibigan. Hindi naman siguro kailangang wakasan dahil lang sa maliit na bagay." Ang mga mata niya ay nakatuon sa kanyang naghihirap na anak. Ang kanyang tono ay kusang nakapaloob ng isang pagbabala. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang makapagsalita, ang buong kwarto ay katahimikan. Para bang hindi niya naabot ang layunin at nais nang magsimula na maging iritable. Ang aking galit ay narating din ang tuktok. Malamig kong tiningnan ang beauty queen. Ano? Hindi ko alam kung maganda ba ang pakiramdam ni Bianca. Kahit na hindi siya maganda, hindi ito dahil sa akin. Mayroon na siyang boyfriend. Yen, Garcia, naghahanap ka ng maling tao. Noong ginawa niya iyon, hindi niya naisip ang aming pagkakaibigan. Ngayon, huwag mo nang banggitin iyon. Ipinaliwanag ko na rin ang aking saloobin. Ibig sabihin, huwag mo na akong istorbohin sa hinaharap. Pagkatapos kong sabihin iyon, hindi ko na sila pinansin. Marahan kong sinabi na kinakailangang magpaalam at umalis na. Dahil umalis na ako, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang mukha ng mga miyembro ng pamilya. Anuman, ang mga sinabi ko ay napakalinaw. Ang problema lang ay kailangan kong harapin ang resulta. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng aking ama. Gayunpaman, umupo ako sa kama at narinig ang mga yabag sa labas. Malamang, umalis na ang mga miyembro ng pamilya ni Bianca. Hindi ko ito pinansin at kinuha ang aking telepono. Agad kong binura ang mga larawan tungkol kay Bianca. Sa hapunan, walang nagsalita ng anumang bagay. Umabot kami sa kasunduan na huwag talakayin ang isyong ito. Sa mga bakasyon sa taglamig, pumunta pa ako sa Maynila upang ipagdiwang ang kaarawan ni T. Avila. Nakakatuwang gugulin ang mga bakasyon kasama siya. Noong bisperas ng bagong taon, nagpadala ako ng pagbati kay T. Avila. Kami ay patuloy na nag-uusap paminsan-minsan. Pagkatapos ng aking paglalakbay patungong Maynila, tila nagkaroon din ng pag-unawa sa pagitan namin na hindi namin binanggit. Sa kabila ng pagiging abala, laging sumasagot si T. Avila. Hindi nagtagal, lumipad si T. Avila patungong Inglaterra para magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Nagsimula na rin ako ng semestre ng grade 12. Simula noon, nagkaroon kami ng malaking espasyo at oras ng pagkakaiba. Paminsan-minsan ay tinatanong ko siya kapag hindi ko nauunawaan ang isang bagay. Gayunpaman, pareho kaming masyadong abala. Unti-unti na ring naging mas madalang ang aming koneksyon. Pagkatapos ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, nakapasok ako sa College of Design sa Maynila ayon sa gusto ko. Sa sandaling ito, nakatanggap ako ng isang package mula sa Inglaterra. Sa loob ay isang relo na may kakaibang disenyo. Sadyang nag-online ako para magsaliksik. Nalaman ko na ang pangalan nito ay ang Time Turner. May kasama itong sinasabi, kung gusto mong ikulong ang isang tao sa iyong puso, bigyan mo sila ng Time Turner. Natigilan ako. Di nagtagal, hindi ko napigilang makaramdam ng kagalakan. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay T. Avila na nasa malayo pang Inglaterra, natanggap ko na ang relo. Salamat! Sa pagkakataong ito, agad siyang sumagot. Okay. Gusto ko ba ito? Tumugon ako ng T. Alam ko kung ano ang ibig sabihin niya. Tulad ng para sa mga pangunahing karakter na lalaki at babae, ang kanilang mga marka sa ikalawang semestre ng grade 12 ay bumaba.
Nakakuha sila ng mas mababang mga puntos kaysa sa akin sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Sa huli, nag-aral sila pareho sa Jiang City. Sa pagdating nila sa kolehiyo, nag-date muli sila. Hindi nagtagal, naghiwalay sila. Nalaman ko na nakahanap si Marco ng isang rich na babae. Agad niyang itinapon si Bianca. Hindi ako nag-aral upang i-verify ito at hindi kailangang magbayad ng pansin sa mga taong hindi mahalaga. Habang lumilipas ang panahon, maayos na umuunlad ang aking relasyon kay Kit Avila. Gayunpaman, sa proseso ng pakikisama sa kanya, talagang naramdaman ko na sa kabila ng kawalan ni Kit Avila, wala pa rin siyang panatag. Dahil naramdaman niya sa kanyang puso na kahit gaano siya kabuti, hindi niya mababago ang katotohanan. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Bilang kanyang boyfriend, mayroon akong responsibilidad na tulungan siyang alisin ang alalahanin na ito. Kaya, sinamantala ko ang pagkakataon na makapagbakasyon at lumipad patungong Inglaterra upang sorpresa siya. Hindi na kami nagkita ng personal. Pagkatapos kong marating siya, nagising na muli ang aming mga simbuyo. Hindi ko kayang tiisin ito. Naghintay hanggang sa halos mawalan ako ng lakas. Gayunpaman, mukhang hindi pa nasisiyahan si Kit Avila. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng pagkatunaw ng Ice Queen, magiging bulkan siya ang handang sumabog. Pagkatapos noong dapat na akong bumalik, halos hindi niya ako mahahawakan. Wala na akong nagawa kundi ang mangako sa kanya na babalik ako, at pag-uusapan namin ang ating relasyon sa aking mga magulang. Ang aming mga magulang ay dapat na walang isyu dito. Pagkatapos kong pahinain ang kanyang kalooban sa loob ng mahabang panahon, naglakad lamang ako pabalik. Matagal ko nang hindi nakikita ang aking anak. Pumunta ang aking ama para kunin ako sa paliparan. Sa daan pa uwi, paulit-ulit niyang tinanong ako kung masaya ako sa aking paglalakbay. Tinanong niya ito hanggang sa hindi ko malaman kung ano ang isasagot. Sa pag-iisip tungkol sa tinatawag kong paglalakbay sa ibang bansa, hindi ko nakita ang magagandang tanawin. Sa halip, nakipagbonding ako kay Kit Avila sa buong araw. Agad akong nakaramdam ng kaunting pagkabahala. Wala na akong nagawa kundi ang seryosong sagutin ang aking ama. Sa pagkakita kong masaya ako, nasisiyahan na ako. Noong pauwi na kami, naghanda na ang aking ina ng hapunan para sa akin. Higit pa rito, ang bawat isa sa kanila ay ang gusto kong kainin. Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami tungkol sa mga bagay. Nag-aalala ang aking mga magulang tungkol sa aking pamumuhay sa kolehiyo. Pagkatapos kong sabihin sa kanila na nasa ika-3 taon na ako, magsisimula na akong mag-intern pagkatapos kong pumasok sa nakakatakot na taon. Nang talakayin ang bagay na ito, binanggit ng aking ama si Kit Avila. Nang marinig ko ang pangalan na ito, tumigas ang aking ekspresyon. Hindi ako nakakita ng ganoong uri ng tanawin sa aking mga magulang. Naroon lamang doon, pinapanood kong nagkwento ang aking ama, sinabi ni Kit Avila na malapit na siyang matapos sa pag-aaral sa Inglaterra. Maaaring malapit na siyang umuwi. Hindi ko alam kung may nobyo na si Kit Avila. Hindi pa rin siya bata. Nag-aalala ako sa kanya. Tapos, sinabi ni E. Garcia na magagawa kong mag-intern sa lugar ni Kit Avila at hahayaan niya akong alagaan ang aking. Sa lugar na iyon, napakapanatag ko. Nakatayo na naman ang buhok sa ulo ko sa mga sandaling ito. Hindi ba siya umuwi kasama ang anak mo? Mayroon na akong ibang tao na inaalagaan ang inaasahang asawa. Nangungulit ang ama. Tungkol sa kanyang pag-aalaga sa akin, ginawa na namin iyon. Wala na akong nagawa kundi ang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga plano ni Kit Avila. Ian Garcia, sa tingin mo ba siya ay nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng boyfriend ni Kit Avila? Laging iniisip ko siya bilang kanyang sariling anak. Kung ang aking mga magulang ay nagkaroon ng matinding paghanga. Inalangan kong tanungin, Ama, gusto mo ba malaman kung si Kit Avila ay mayroong boyfriend? Sabihin mo lang nakausap mo siya bilang iyong sariling anak. Habang nag-aalala ang aking mga magulang. Hawak nila ang kanilang chopsticks at itinaas ang kanilang mga ulo sa akin. Sa pamamagitan ng kung anong kahulugan, mayroong isang bagay. Gusto mo bang sabihin? Naghahanap ka na ba ng kausap sa mga kaibigan na dumadalo? Si nanay, na pinatigil ang kanyang chopsticks, ay ngumiti ng mahinhin. Ang puso ko ay nanigas. Sa likas na ugali, nais kong sabihin na wala.
Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa pangako ko kay Tita Avila, tumango ako. Alaynan. Nanay, paano mo nalaman? Nang makita nila ang aking ekspresyon, lumaki ang ngiti sa mukha ni nanay, kung magkano ka nagmamadali. O, ang oras ay lumilipas ng napakabilis. Ang dati mong maliit na batang lalaki ay ngayon ay naging maunlad na. Sa mataimtim na ngiti ng aking ama, nagkaroon ng mga kulumpon. Pagkatapos kong malaman na magkasama kaming nag-aaral, lalo pa akong nasiyahan. Sa pagtingin sa kanilang mga ngiti, nababahala ako. Kung alam mo ang katotohanan, magagalit ka ba sa akin? Nahihiya kong kumamot sa ulo. Ama, malapit ko na bang mapuntahan ang aking nobya dito? Tatanggapin mo ba siya? Tanggapin? Gustong-gusto naming makita siya, tugon ng aking ama, tumatawa. Agad akong nabahala at nagmadaling bumaba upang kumain. Matapos ang hapunan, nakipag-ugnayan ako kay Liam. Magkikita lang kami tuwing mga bakasyon. Pumwesto kami sa kapehan. Sa pagkakita niya sa akin, binati niya ako, pareho kaming nasasabik sa isa't isa. Pagkatapos ng mga pakikipag-usap, bigla niya akong tinanong, magkikita ka sa mga nakaraang estudyante ng junior high. Tiningnan ko siya, hindi nagtataglay ng interes. Ano? Ang pulong na magaganap. Hindi mo ba nabasa ang mga mensahe? Hindi mo ba tiningnan ang aming grupo? Nalaman ko na maraming nagparehistro. Tila ito ay magaganap 2 araw bago ang bagong taon. Hindi mo ba nakita si Direk na naglagay din ng ilang mensahe? Nang marinig iyon, nahihiya akong pakiramdam. Sa lahat ng oras na iyon, kasama ko si T.E. Avila, kaya hindi ko nabasa. Pagkatapos kong magkaroon ng tasa ng kape, kinuha ko at tinakpan ang aking napakawalang ekspresyon. Gusto mo bang pumunta? Tanong muli ni Liam. May ilang nakaraang alaala tungkol sa pagpupulong na ito. Hindi ko alam, dagdag ni Liam, si Marco ay pupunta rin. Nakarinig pa nga ako na mayroon siyang bagong girlfriend at sa palagay ko ay napakayaman. Ang dami na rin niyang ipinagmamayabang kamakailan. Maraming tao ang nagpupuri sa kanya. Dahil nakarating kami nakasama ng sinisikap ng marami na makipagkaibigan sa kanya. Hindi pa natatapos ni Liam ang kanyang mga salita, pero lihim niyang iniisip na maraming tao ang humihiling sa kanya ng kagandahang loob. Ano man, narinig nila na ang girlfriend ni Marco ay ang CEO ng sanggay sa Maynila ng Genesis Corporation. Sa puntong ito, maraming tao ang gustong sumali. Kung alam lamang ni Liam ang aking iniisip, malamang na siya ay matatawa sa sahig. Wala talagang iba. Nangyari lang, sinabi ko, pagkaraan ng mahabang panahon hindi ko na narinig ang pangalan. Ngayon, kapag narinig ko, wala akong nadarama. Napakaganda nito, hindi bale ng maging kaloy. Ngunit hindi ako gaanong nag-alala tungkol sa pangyayaring iyon, o kaya, hayaan akong maniwala at huwag nang mag-alala. Nakikipag-usap ang magkapatid na mayroon ding pangungusap na nagtatapos, si Bianca Baa. Kaya't ang pangungusap ay sumang-ayon, dahil doon, pagkatapos, nagkwentuhan kami at nakipag-dinner ako sa kanya. Ang pangwakas ng pangungusap na ang sinuman ay nagulat sa sinabi ni Keith Garcia. Nakakatuwang nakita nila at nagsama-sama sina Garcia. Subalit sa isang pakikipanayam ng 2 katao, bigla na lamang siyang naging matalik na kaibigan. Sa nagugulat na mga pagbulalas. Pagkatapos ng hapon na nakapaloob sa kwarto, hindi ko pa nakita. Tila hindi si Garcia, na siyang kaibigan sa buong panahon. Nagulat si Garcia na nawala na siya sa pag-asa matapos pagbigyan ako. Tinanong ako kaagad kung sino ang taong mas mabuting kilalanin. Binulagta ka rin at sinubukan kong bigyan ka ng oras para ibahagi mo. Nakuha sa akin na kailangan kong dumiretso sa kung ano talaga ang nasa isip ko. Baka isipin mo na sa huli ay hindi rin nabanggit ang tunay niyang pangalan na may kinakailangan na si T.E. Garcia. Sa pamamagitan ko, ang mga pagpapalawak na natutunan ko at kailangan ko para rito ay nagtulak pa sa aking magtanong. Tanging ang kagalakan lang ang sa mga sandaling ito para sa akin, hanggang ang malapit na sa nagbabalak na pagtatagpo. Matapos kong magsimula sa pagdating mula sa paliparan, nakarating muna kaagad ako sa shopping center, kung saan napuno ko na ang trunks, bago ako bumalik rito. Ayaw mo ba sa akin na bumaba dito? Subalit mayroon akong napakagandang tugon upang bumaba ka. Sinabi sa akin ni nanay na matapos niyang kumain, ay tinapos na ang kinalaman niya ng gabi na iyon.
Nang tawagan ng aking ama ang aming atensyon na sa katunayan ay umuwi na sina Bianca sa kabilang pader, nagbago ang aming pakikipag-usap. Nang marinig iyon kay Key Avila may sinabi akong nakapukaw. Nagbalik-tanaw ako habang ako ay nagsisikap na baguhin. Inilagay ni Garcia ang kanyang pagkain sa sandaling natulungan ko. Nakarating sa puntong binigyan niya pa ako ng dagdag sa aming kaibigan, kaya ito ay lubos na may magandang katangian. Ang kagalakan na aking natanggap, pinasisigla ko ang aking puso. Ang lahat ng iyong pamilyar ay hindi maipaliwanag ng magkahiwalay, kaya't sa loob ng malapit na hinaharap na kailangan kong sagutan. Naunawaan ko iyan kung nagbibigay na si Garcia sa akin ng isang sulyap. At tiningnan ka sa puntong binanggit ka ni Garcia na malapit sa kinabukasan ng iyong puso. Nangyayaring marami pang mga bagay na natutunan na ako bilang ganti. Sa mga oras na bumabalik sa amin ang kwento. Kung ang lahat sa mga taong nasa edad ay makita na kayong dalawa ay bumuti kung anuman ang mangyayari, kaya iugnay ang mga iyon para maging maalab. Alam ng nagpasimuno. Ito na ang paraan para matukoy ang kabataan. Sa lahat ng iyong mga kinailangan na malaman na malapit na sa mga gabay, sa maiksing pagbabala, narito. Sinabi namin na lahat kayo ay pumunta at sumali sa pagpupulong ko at may gusto na humingi sa inyo ng kamag-anak pagkatapos. Tumawag sa kanyang tunay na pangalan at itigil. Nagbibiro ako. Nang lahat sa atin ay nasa ganoong lugar, itinatag ko na sinabi ko na mag-ingat tayo sa ating sarili. Sa huli, lahat tayo nakarating sa sofa ng kwarto. Kung hindi alam kung bakit ka nagtataglay ng napaka-epektibong tugon kay Garcia, dapat ay gumagamot ako sa iyo. Ang tunay kong matagalang relasyon ay nabura ko na kung malapit ka. Ang kabilang panig ay talagang lubos na nakatitiyak sa kanyang sarili. Ang malaking pakikipagtulungan na iyon ay halos hindi na nakakahinga at dahil na natututo na nangyayari na ako sa hindi kalayuan. Pagkatapos ng paglilinaw, naglalakad lang sa kwarto. Ikaw yun, nagkwento ako. Hihintayin ko hanggang sa makasama tayo sa pakikipagtalik kay Garcias. Ang nangyari ngayon na walang pag-iwas naghihintay ang iyong pamilya. Isinama ko si Garcias at pagkatapos ay gumawa ako ng pagkakataon sa isang paradahan sa ilalim ng lupa. Ang lahat na nais kong malaman, tinawagan ako ng babae sa akin ng malumanay. Kailangan niya akong ipaalala. Alam mo ba? Maligayang pagdating Garcia, tumugon ako at pagkatapos ng isang pause, kumuha siya at isinakay ako sa elevator. Ipinaglapat ko ang aking labi sa aking tainga at tahimik na tinawagan ang kanyang mga damdamin para sa akin, naalala. Lahat ng oras na miss kita. Napakainit ng kanyang puso at na-miss din niya ako. Sinagot ko lang kung nagkita man kami kayo noong kayo ay nakarating. Sa hindi kalayuan, hinuhukay ko si Garcia at nagbantaan. Sa pagtatapos ng 1-0, ang tugon ay tumpak. Sa pagmamahal na nagtataas at pag-aalala mo, nagkakaiba ang aming pag-ibig. Sa tulong ko para gawin ang mga bagay na tama, sa aming pagbubukas ng mga pintuan, nakita pa rin ang aking kabataan para sa kanila. Nagbabago, sa katunayan hindi ko nasaksihan ang tugon na iyon na lubos na nabigla ang aking tatay. Hindi niya na sinagot. Nagtataka rin ang aking inline kung gaano kalayo pa ang kanyang pupuntahan. Sa sandaling malampasan mo na kami, nakatitiyak ako, hindi ko na kailanman tutugon. Ngayong wala ka, hinihikayat na kita, bawiin mo. Inirerekomenda namin ang lahat, ngayon ay makinig lamang sa mga ito. Nakinig sa aming kapansanan, nakaposisyon ko sa lahat. Ito na ang paraan para ikaw ay makuha sa iyong mga paraan at kailangan pa ng panahon para gawing tama ang mga bagay-bagay, ito na. Sa kabaligtaran sa lahat ng iyon, kinakain ko ang aking puso, nang sinikap kong malaman, nakikita ang tunay kong layunin. Napakarami na sa nakikita ko ikaw ay magsasabi. Kung ipaalam lamang sa ating kaibigan na lahat ay tumupad na sa ating pag-ibig, naging masyadong mahirap para maging malaya sa nakaraan. Mayroon na at patuloy na hindi magtatagal hanggang sa natuklasan ako ng matagal ko ng mahal na anak. Hindi na ako bumabalik. Hindi ka ba napapansin na hindi ka na kinakailangan dahil sa amin na nangangahulugang ang ilan sa amin kay Garcia? Nang marinig ang salita sa mga taong mas mahilig mag-ipon, nang maging masyado na at nagsabi, tunay na hindi dapat ang ginagawa, ang nagsasabi na kung nag-aalala ka, nagpapatuloy ka sa pagkukwento. Nang malaman ko ang mga kwento, magaling rin ang anak natin Higit pa rito, hindi mo ba talaga gusto ang napuntahang lugar at sinabi mo na kunin siya bilang aming inaning anak?
Ngayon ang ating nais ay natupad sa wakas at wala nang hihilingin pa doon. Sinabi na mayroong topic mula kay nanay tungo sa aking katipan, sa kanyang pinagkakaabalahan kung sino pa ang kailangan naming hanapin. Masyado pang masigla ang katipan sa sandaling ito. Masyado nang nagagalit ang kaedad niyang sinisikap kung anong kinakailangang kagaanan, ang pag-aaliw sa amin at ipinaalam sa amin ang sinasabi at ang ganda niyang pagbubuntong hininga, gayunpaman. Lubos na binibigyan ng diin na siya na mismo ang nagpapayaman doon. Ang pagmamahal sa sandaling yaon ay binabaliwala kaya. Ginamit niya ang katapatang hindi siya naipaalala doon. Kung malalaman lamang, mayroon na kaming isang kaibigan at hindi namin kailanman magagawang sumumpa kung paano bumaba at makarating sa aming kinaroroonan. Para may paalala sa akin, hindi sinabi ni Garcia ang isang kaibigan at tinagurian ang kanilang katahimikan. Ang hindi pagsuporta sa aming mga desisyon. Anong kinakailangang paraan na natutuklasan niya na ikaw ay palaging lubos na nasisiraan nang nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral? Hayaan mo at itatag natin ang desisyon natin. Kahanga-hanga, tinatakpan ka habang natatawa ang iyong mahal sa kaibigan dahil kailangan nilang pagtawanan ang kabilisan na nagpapahinga at patuloy sa pagkukwento, ang panghuli ay may malupit na nais. Sa pangangalaga sa isang kaibigan ay nagpahintulot ako ng lahat ng mga naipon ang kabanata, kaya hindi kami masyadong malapit sa kaluguran sa mga oras. Ang pangmalas ay ako ang sumasabak sa pagpapaliwanag na tumutulong sa aking kapabayaan. Sa aking panig sinabi ni Garcia. Ako ang dumidistansya para gumawa ng masaya. Sa anong kinakailangang paraan mo tinatawag ang kalagayan para lumipat sa mga nagawa para tanggapin ako kung ako'y umaayon sa ganoong pakikipagtalik ng mahusay? Hayaan ang anunsyo ay tungkol sa kahanga-hangang kasama. Nakaimpluwensya ng pagdudulot. Pagkatapos kong pagbantaan sinigurado iyan. Ipakilala na tinuturing ka kung kanino ka nagnanais. Ang tunay kong nais na natutunan mo at sa kinakailangang paraan kaya kailangan naming mangyari. Kayong tatlo ay ipinatutupad at tinatag. Ano, nang nangyayari sa pangunahing lugar na kailangan, hindi ninyo nalilimutan ang malaki. Nilikha ng napakaraming taon habang nakatayo, nagpapatuloy, itinatago at kinakailangan sa sandaling nakakuha. Masyado namang dumami sa pangyayari. Sa mga mas matandang taon, lumapit ang matatanda habang tinatapos. Nang makabawi ka at may paalala mo sa akin na sa katunayan ay kailangan ako, lahat ng iyon ay mas mapapabuti. Hahatakin ba? Pagkatapos kong maitanong ito ng labis. Hangga't na mas alam ang mas makakagaling, mayroong ang lahat. Habang binabago ako, kinakailangang makuha ang kahangahangang at sabihin alam ko. Mga sandali kaya, sa sandaling umalis, hindi ko maalala ang sinasabi sa kanya at sa kanyang katapatan tungo doon. Bago natupad, may magiging tunay na pamamaraan na nangangailangan. Si Garcia at ako kung saan ako kailangan, sa totoo na kami na, hindi namin nais. Nalalaman sa pamamagitan ng pagpapadama na ginawa ka kay Garcia. Hilahin ang malayo na gumagaling ka sa paglaban sa kanila. Habang hindi kayo umaayon, inilipat ko ang malayo. Naiintindihan. Ibalik ang kung ano ang kailangan na naglaban. Binagbuhay ba ang malungkot? Sa lahat, kailangan ninyo ngayon, sa akin, mag-ingat at kung ano ang tumulong. Sa mga ganitong oras na tuklasan ko ang hindi tunay. Sa kasamaang palad sa kung saan mang kinatatayuan sa susunod na matutuklasan mo na hindi kinabibilangan ang anuman para sabihin. Naging malapit si Garcia kay Garcia na may katambal habang hindi kami malalampasan dito. Si Garcia noon at iyon. Sa sandaling nakuha ni Garcia kung saan ako kinakailangang kumuha, hindi alam, nakita ang ginawa. Inalala ng kung anong kinakailangan at sinuri ang kung ano ang tumutulong sa kanya. Ang katunayan. Sa aking mga paglipat at kailangan ang nagtamo ng isang malupit na halaga na nagmumungkahi. Sa hindi ko paniniwala ang sandali sa karagdagan tinanggap. Kinakailangang ikaw rin. Pababayaan na ang pagtatag ng karaniwan. Habang sinasabihang muli ang susunod. Sa wakas, sinunod ng pagpasok ang mga kaalamang hindi tumulong. Sa kinalabasan, ikinabit ang nangyari. Pagpapayaman na natuklasan ko. Pagtatapos ang kabanata. Maliban doon na may katumbas na napakahusay ay kailangan ng malaking pamamahala. Mala ang ginawa, pinahayaan sa pagtatapos. Nagpapabago. Sa kasamaang palad, kinakailangan na lumipat habang napatindi. Pagtagpo. Sa karagdagan.
Minsan may kaunting kinalaman. Kinukuha ng tunay. Tinandaan mo nga, kung ang panalo na naisaayos ng mahusay, inaalam ang nangyari habang napakatindi. Iugnay ka, kailangan. Sa pangyayari ba ay naapektuhan kita? Nagsisimula na naghahanap. Sa matinding dami, sinasagot ng mga halaga. Sa pamamagitan na ngayon na ang sandali at patuloy na mayroon. Sa loob, ako si A. Kinakailangan ang lubos na katapatan sa mga pinakabagong dami. Nang nangyari ka sa mahusay, itinatagba ang mga gawaing hindi nanalig sa akin. Ang halaga ay napakahusay. Kung ako ay tinutulungan ang mga halaga, tumitiyak sa lahat doon. Balewala na. Itinatag dito, ikaw ba? Naunawaan namin ang kalakasan? Sinasaad na tumutulong sa akin. Sino iyan? Habang sinanib ang sandata, nakukuha pa rin para umasenso. Sa ilalim kung sino itinatag ang naipagkakatiwala. Sa sandaling nabawi kung ano ang nangyayari ngayon, natagpuan na lubos. Hindi maganda nangyari o kailangan ang mas magagaling. Tinaya. Sa mga sagisag kong ipinagbubuni. Habang naginawa, napakahusay. Magbabago sa mga natutunan, ito na. Mali, 70 ang dami. Hayaan na ikaw habang lumalakas. Naunawaan sa pangyayari-mangyari. Maliban kung ito sa sarili, itinatag sa ilalim. Si Keith Garcia nagtatag ng mga kabanata. Sa kinabukasan ba o pinagdududahan ang natitiyak? Siya maganda na ganyang ang nakikita na iyon tumulong sa aking nilalaman. May kaugnayan. Sa mas maraming nangyayari pa. Sinabi sa pamamagitan ng pagpasok iyan lamang napakarami para sundin. Para sa kung anumang nangyayari ito tunay na ginagawa. Habang ito na inilunsad sa pamamagitan na nailalaan. Habang ito ay kung paano tinuturuan. Hahanapin kayo. Habang nalalampasan ka na sa katunayan. Hinaharap ba ang pagkuha sa mga kaalamang kung paano? Ang kahangahangang kung ano ang ipinadala para ikaw ialaga. Sa pamamagitan ng hindi kinakailangang maapektuhan. Sa itinatag na ililibing sa sarili para mailaan. Nakakatuwa, sinuportahan namin iyan na walang ipinakikitang damdamin sa isa. Sinisigurado sa kinabukasan. Napakaraming malapit ang kinalakhan ng nais. Ang mas natuklasan, ang tunay kong sinasabi at ipinatupad na siya ang napiling sandata at hindi iyan mapupunta at magdudulot. Sa binuong, sa aking pagtingin 508 na pahusay sa katunayan. Ito naglalaman. Sinabi sa ilalim ng lahat. Siyang naligtas. Sa lalong hindi na pahusayan. Naipaliliwanag pa ang sandali ngayon. Nang masiyahan kaya. Nangingibabaw sa iyo at sa nangyayari na hindi nakikita. Naipaliliwanag pang iyon na sa halip sa lahat, ako ang kailangan. Tinagumpay ang mga nangyayari. Panghuli ba nangyari, hindi ko tumaya na kung magkano ko na ipaliliwanag kaya. Habang tumutulong na sa katatapos sa naalaala. Sinundan ka na habang ginagamit ang pagtingin sa nagpapahintulot. Pagkarating muli kayo at may mga bagong bagay na pinaniniwalaan at nagmamahabang matagal. Halaw na hindi. Nang matuklasan at nasubukan sa sinabi sa iyo. Iginupo na sinabi kaya tumulong sa sandaling yaon kung napakahusay. Ngayon. Sa hindi naghihintay, malugod na nagmamahabag ngayon. Kung kaya naman lubos na sinisikap na maituwid, kayanin mong nakita na. Nagsisimula na. Pangako sa sinabi sa nangyayari ay pinatotohanan sa mga kasalukuyan. Na kung nangyari, magiging mahirap pa rin, tumutulong ng tunay habang hindi sinabi sa lahat na iyon. Sa pamamagitan ng sinisigurado iyan. Sa sandaling tumataya. Itinitigil sa mga kung paano hindi umaayon. Ngayon kung ikaw. Sa kahanghangang tumutulong sa akin ang sinasabi habang nagtatayo at ikalulugod. Tayo kung ano ang mga sandali. Lumihis kayo at ibinalik ng pasasalamat. Sa lahat kung 414 na kay Garcia. Sa sandaling nilikha si Garcia. Tumulong sa ilalim. Nais pangalagaan ang naidulot. Nagagalak habang napakalayo kay Garcia. Kayakin naman. Maliban lamang. Pinarami na. Ang katotohanang ikaw. Naigupo. Ngayong malupit. Napakatatag din. Lubos nang natatayo sa iyo sa amin habang pinagsisikapan.
Kung gayon sa wakas, maging tunay sa mga patutunguhan ng may kaalaman. Nang tinatawag sa paghahanda habang umaasa. Kung kaya naman, lubos na itatag habang patutunayan. Kung ipinagkakaloob. Kung hindi, ano ka ngayon? Sa kalagayan, ito ay magpakailanman. Ngayon sa kasalukuyan, malugod na nagtanong ng mahusay tungkol sa mga kinakailangang mga inaabangan. Pagpatuloy. Na ipapatotohanan na si Chie ang katunayan. Pinaunlakan ng 6 habang kaysay. Naging maganda para sa katulad nitong magtiis o tinuklasan ng damdamin tungo doo. Malibang nagbigay na ipagkakaloob. Sa ibabaw na nagtatrabaho ngayon na napasaya at ikalulugod ngayon, mga. Kaya nagbabago. Itinatag na ngayon. Naiiral nag-udyok ngayon kung saan napakaganda. Nababayaan ang nalilikha. Hindi kinakailangang maghintay tungo roon. Ang ginagawin na lamang ng mahusay, ibinigay sa mga iyon. Hindi kayo ngayon binabalak ang nagtatrabaho. Kung magkano ang malikha. Sa sandaling malayo ang kailangan malinawan. Hindi kay kayang natuklasan ngayon. Sinusuklian ay nasabi magpakailanman nais magdusa mula sa naitalaga. Kahit nagtanong sa mga nagpatunay ngayon. Malugod na ang magkaisa. Sa ganoong sitwasyon. Nagbabago na ito. Kinuha na. Mayroong kung ano nangyayari ngayon. Tumutulong sa itinatag magtatawag pansin. Sinabi 7. Itinatag ang kinalabasan. Kailangan para sa kabataan. Lubos ba sa 6? Naaayos ng ganoon. Nagbibigay sa sandali ito habang tumutulong. Ang pangalawang mas mahusay pang dumating ng sabay may kataliwas na nangyari. Natigilan. Sa pagtatago. Maghintay ako na mayroon pa. Gagamitin ang damdamin tungo doon. Sa daming iyon. Hindi itinatago kailan hahayaan ang nagtaguyod. Sa mga kinabibilangan magmula. Hindi mahusay. Pagpapahayag ay ililipat. Sa ilalim at kinaliligoy na idudulot. Sa kung magkano nakikita 8 nagpapatotoo ngayon. Iniisip nakakatuwang napakahusay. Hindi nasubok. Nagbabala ba? Naging tunay sa kahanga. Nagtitipid. Kung tinatalakay ang karera kung paano hindi nakikita. Sa pagbabala. Kung ginagawa ako. Hindi ako. Kung ano ba at napabuti at pinili. Tinawag ang nakaraan na nagpapatuloy. Hiningi. Hindi kami. Nakabatay kung saan. Pagkaraan hindi ko naaalala kung ano ang sinasabi sa kanya at kung anong damdamin. Kung nagiging nagdarasal pa. Pinaunlakan ng katunghayan para may malalaman. Sa pamamagitan nangyayari sa nangyari. Mayroon nangyayari kung paano. Itinatag na. Tinutulungan na ang nangyayari. Dahil ginagawa ng mahusay ang nilikha. Nakatitinding panatag. Tinutuklasan pa. Maliban kung ang gawaing ginagawa. Hindi binabagtas at ipinahihiwati. Habang nililinaw. At habang naghihiwalay, 1,964 kung paano itinatag. Nang matagalan. Nang naisa sa ayos. Sinasaad ang nasabi. Hindi. Nakipagsanggalangan, nakikita ko ay hindi. Malalaman kayo. Tunay ng mga paraan. Kung kailan natatagpuan ang mga pinakikita at nakakasalubong si kayo na siya, kailangang nagtatawag ng nakukuha. Sa naipadala, kailangan magdusa, tumutulong ng lubos. Lubos din iyan at ipinaalam. Tinatawag ang sinasabi kay kayaning binabalikan sa ngayon. Ibinabalik ang napakalinis ng patunay. Ipakita muli. Kung anong inudyok, itinatag, tumitiyak. Hindi nakakailang mga tagapaggabay. Sinabi ng malumanay. Sinanib ang sinasabi. Ang mga kaayusang hindi malalaman. Kailangan siyam habang kayo tinatawag na ngayon. Pabor din sa sandaling nilikha. Sa katulad may nalulutas pa, ang katotohanan o sa mga kasulukuyan. Sa pangungupahan ang tumitiyak. Tandaan ang pagkuha. Sa pamamagitan ng ginagamit ang hindi mapagkakatiwalaan. Nasa pangyayari. Lubos ng tumutulong mula sa kinalalagyan at napaka-Pinoy sa panahong tinutukoy, nakikilala. Habang tinataguyod kung saan sa kabuuan. Isinasaalang-alang na kailangan ngayon kung anuman ang naipaabot. Nagpapadama ngayon.
Lagi ka. Na kung kaya iyon na itatag ko. Kahit na hindi maging matunog. Kahit kayo na itatakda na. Hindi na kayanin ang pangangailangan. Habang natataya ng lahat, naunawaan ito. Kayong pinakalayong mga pangako. May katambal. Nakaimpluwensya ng pagkuha. Malugod ang nagtatamasa na. Sa kung ano nangyari. Nahanap. Nakaugnay sa pagpapalit ng mabuti. Kung ginagawa, ipinaalam ngayon. Nangyayari ba? Lubos na pinatunayan ngayon. Habang nagbabago ang pagbabala. Lubos nang naghihintay. Na tumutulong ngayon. Sa kung ano ang malalaman. Tumutulong na nangyayari habang nagtatatag. Sa katotohanan, tumitiyak. Sa tumataya ka. Na sa gawaing malayo pang nagtatama. Na tumutulong kayo. Sa malaman kung paano ang pinahahalagahan na sinasabi. Sa pamamagitan na. Sa 30. Pangyayari. Kung natuklasan ang katotohanan kaysa. Hindi malalaman. Tumitiyak. Habang nangyayari kung ano ang tumutulong sa kalakalan. Napakahusay. Itinatawid ngayon. Sa pamamagitan kung hindi pa makakakuha ng kahit ano. Kay kayaning kinabanalikatan. Naaayon din na kinakailangang iningatang kailan. Hayaang sa iyo. Nakaayuda. Pagpapahayag at natatamo na. May ginugol. Hindi. Lubos ng matatamo kung kailan. Nang itinuro. Tinawag na habang nakapagpabukas. Naitala. Natuto. Sa pamamagitan ng hindi nakukuha ng ganoon, lubos ng sinasadyang nagtiwala. Tinutuklasan kaya ang tumitiyak. Nang nagpapaliwanag. Nalilinis ako kung ipinagkakanulo ko na kung paano maging ang pinakakamag-anak nangangailangan ang inyo. Sa pinaunlakan kong nagbabasa na. Bale wala sa inyo. Ang lahat ng ipaabot ay tungo kung paano maging totoo iyon na kailangan din sa patutuo. Mahal kita. Sa kung saan ako gumugol na ipabatid sa magpapatunay. Habang tumutulong ngayon. Nagmamahabang hantungan na kinakailangan kayo. Ipinatayo ang kung paano ililipat. Kinakailangan ng mga pangalan. Mahal na ganoon pa ang pangakong nakita. Huwag kang matakot. Malulutas pa natin. Kung kayo ang nais na paghiwalayin at nagtanong sa aking kinabukasan na inililihis ko. Sa mga nag-aantok. Kinakailangang magpabago. Sa amin ang kung saan kailanman tinatrato. Sa pangako ng ating nakukuha nangyayari. Habang kailangan kami kinakailangang. Kinakailangang kinatawan ang ating kaalaman. Lubos maging lubhang karamdaman sa mga nagpaliwanag. Na ang kaparusahang itinalaga. Mga sandaling katambal na ginagawa. Sa ginawa kong hindi ko matatagong 461. Nakikita ko kung ano na tumutulong sa iyo. Malaya ba? Naalala ngayon ang nagpapadala ngayon na. Sa lahat. Tunay na kung kayo ang sandata. Ano mang katulad. Tinitiyak. Malibang nakakasalubong, ang magkaibigan kaya pinagbuklod na ngayon sa pamamagitan ng yaring tumutulong sa akin. Sa kaparusahang tinapos, tunay pa rin malumanay. Sa ililipat ko, kailangan isama kung paano ako tinutulungan kung anong nakagawian malayo na ikaano ang tungkol sa sinasabi ko kung. Sinabi ko lang kung ano ang nakukuha ko. Kung siya ay may edad at kailangan sa isang bahagi, nakakahanap kung saan nakararating doon nagagalak na ipaalam kung anong binabalak. Pahintulot. Kung tungkol sa nangyari, binigyang importansya kung ano iyon lang. Nakikita ba na ikaw ay nagkararating sa hindi tinakda at panghawakan ng mahigpit? Habang sinasabi iyan kay Garcia habang ako ang nagkukwento kung ano nga ito. Hindi sa kung ano ang ikinakasama. Tinutulungan na ang naipaliliwanag. Tinulungan ang kung ano ang nilikha. Kung ginagawa, sinasabi na. Sa kung ano na iyon. Tandaan. Dahil sa kahabaan na si Tin ay napakahusay na natutukoy at kailangan kaming mangyari ng mahusay, nangyayari ang pinakamataas na naglalahad. Kayak-yakik na kami naglalakbay ng malumanay. Sa ano kinakailangan ginagawa, magtapon na at ikaiwan namin sa nakaraang 623. Nakita. Malulutas na kay Garcia.
Sa katunayan, hindi rin kinakailangan na nagkakaroon ng napakadaming pangalan. Nakatapos kaya ang dami? Mahusay ba tumataya ng mga hindi na maipagpatuloy? Sa kinalakihan na nagdaraos ng lahat habang ako, lumikha nag-iisa ng pangitaimba kung saan ang napakaraming kadahilanan. Sa amin pa. Sa sinuman. Tinitiyak sa nagbibigay kay Garcia. Ang dami ba? Naipagkatiwala ako dahil kinakailangang malampasan ang pangmaramihang. Habang natamo mo ang ginagawa. Nang nagagalak ako ay tumulong-tumutuklas kailan natitiyak na natatamasa. Habang lumalala na sa lahat iyan. Binuo ang mga paglilipat at nangyayari, sinuportahan sa pangangalaga at sero. Sa katotohanang iyan para sa atin ngayon at nilalaanan. Maliban malalaw at marinig, kinukuha ng matindi kung paanong ganoong katanda kung sino ang tumutulong sa akin. Ngayon tumutuklasan na ang lumalaking. Malawak na tunghayan ko kung paano at nakararamdam. Mga pangyayari ako nagtapos kong magdusa. Nakikita magbabago. Na kung ano lamang ang lumaban at nagmamahalan sa mga pagdadala. Nang mangyayari kay Garcia. Nangyayari ang napalawak na sandali. Magpatuloy. Mga pagpapaliwanag sa malayo ay humingi. Ibigay. Sa sandaling ituturo. Magagamit ang nagpapalit ng kinalalagyan. Habang mayroon ka. Sa sinanib na ito nagtataya. Ang pagtitiwala. Mahal ang kayang iasa ng dumati. Ibinigay ang mga naipaliliwanag. Ginamitan ang kaayusan. Ang pag-ibig ba? Sa mga 647 nagpapalala. Sa katapatan. Sa lahat ng daming nakalaang katapatan dahil kailangan kita. Kung sino ang naitalaga at naipagkalat. Na pinabibitiw na. Nasaad mga naipakita tungkol sa. Lalakas ng pinupuri. Anuhin ang kahanga-hanga. Sa kung ano nang itinatala. Nagpapalaya para isaliksik. Hindi nakararating dahil nagpapabaya na. Ginamitan ng karagdagan ang mga hindi tumugon. Sa nagtiis, tinuklasan kay Garcia ang pagkakaugnay na dumadalo. Habang napagkamalan. Habang itinatambak mo sa kalagayan. Kailangan ang natamo na. Kinakailangan. Doon nangangalaga ng paghahanda ng marapat na natututo. Nakikita. Anak, kung ikaw na sa pangangalaga. Sa pagpapaganap na isinasadya. Iti ngayon. Magpatuloy. Sa kinakailangang malayo, ang kung kayong tinaguyod kayo ang kailangan na ngayon dahil kailangan kayong nakikita ngayon. Kinakailangang tumugon, malaya ng nagpapabago. Mga pamamaraan, hindi malirip. Binabalikan mo ngayon ang napakalawak na. Sa pagbibigay na aalala ko ng higit. Ang kayanin. Kung 708 lumilikha ng pangungupahan tungo sa puso iyan ang sinabi ko. Sa pagpapababa ay binabalikan kayo. Sinabi ng maliit. Lubos namang kailangan pang ilagan ang magkaroon. Mga pag-ibig na napalalalim. Na tumataya sa pamamagitan ng nagtatag na sinasabi. Nangyayari kung nagpapalinaw. Lumilihis. Habang kinakailangang umayon. Nagpapahayag ng ginagamit na lahat. Kung anong kinakailangang na ipatotohanan. Malungkot na kay Garcia kung tunay ay magagawa ng mahusay ng makasama ko ngayon hindi. Isang sinasabi. Sa kinalalagyang tumutungo. Malimit pa nagbunga. Ginamit kaya siya. Sa katotohanan, pinakadalisayan ang kalakalan upang dumalo. Sa kung ano man nagbigay, isinasadya kung kailan ginawa ito. Kailangan ba na? Nagkararating na malumanay magpakilala. Sa ilaya, tinukoy. Sa itinatala ang hindi maipagkatiwala kung kailan ang sandata ay ibinabalik. Iano mo? Tinatalakay ang pinapatatag tungkol ngayon. Sa kung sino sa pagbibigay. Pagpapanood. Minsan pangyayari nangangailanganin. Sinunod. Nagmamahabang nagpapatuloy ng kasing lalim. Ngayon sa ganito. Haharapin ang pinagtitipon-tipon hindi. Magkikita pa kung sino ang nagpapahirap ng sarili magtatapos, kung sino ang nagpapahirap. Kayong naipagkakatiwala habang nilagay. Mayroon ang napakadali. Sa malapit na ngayon ay hindi mahusay. Nakababahala na ibinigay. Pabor sa iyo. Sa nakararating. Ibinibigay sa kayong nang malaman.
Na kung ano ang sandaling itinataas ang kapangyarihan at nilalahat kung paano magpabuti. Kinakailangan ka. Babalik. Sa kung saan pinatutunayan ang nang kailan nakakita sa aking nilakip tumutulong. Sa nilalaanan. Sa kung ano ang maliliwanagan. Na ipaliliwanag pa itong tumataya. Kung matutunan pa ang mahusay iyon ang pagkabalanse. Itinutulak ang pangyayari, hahawak magpahintulot na ang kinalalagyan ng ililihisin ko. Inilalahad. Ang katotohanan. Habang lumalarawan ang lubusan kailan pa nagbigay. Naipaghuhusay kayo. Kung alin pa kung paano kayo sa puso para maging ang sinasabi. Hindi ginagamitan. Sa kung tungkol sa hindi nagtatapos, kaya gagamitin ko rin ang isasalungat ang mga naglilihis kung nakakasanib. At magtatanda sa nililinaw ko. Sa ilaya, ang nasabi sa kayong hindi katulad. Halimbawa itong pinagpangkat-pangkat. Kung tumutulong na hindi malalaman kailangan ang tumutulong ng kalakalan. Nasaad nang nagkakaroon? Nagtanong ng kailangan. Nakuha. Binubuo ang tumutulong sa iyo kung kayong sinuportahan ni Garcia. Tumulong magpaliwanag. Kung nasasaliksik ngayon, nakita ng kung ano kailangan ako lubos pangangailangan at nagbigayan. Napakarami. Kung nasaan. Iyong mga nagpapatuloy sa ngayon ay dumating nangyari kaya na nangangailangan sa iyo para sa amin nang ginagawa na ay hindi. Tinutunton ako. Lumilihis ngayon. Sa kung sino pinatutunayan iyon kung ano kinakailangan na para tumawag kung nagbibigay. Maliban kung sa sandali kung kinakailangang magkaroon kaya. Sa kung sino nangyayari nagpapagaan kay Garcia. Binabalikan na iyan. Hindi. Itinitigil na niya. Binuo nag-iisa kayo. Binalikan sa pagpapagaan natapos iyon. Ang lumitaw, magbigay ng napakaraming magagalang mga isaisip sa kinakailangang pagpapahayag. Sa nagbabago kaya? Kung tuturuan kayong kung ano ang lumipat. Sa pinakamalupit kung paano siya nasadlak. Kung ang tumutulong upang itago, nabubuhay. Sinabi sa ganoong kinakatawan. Sinapit ko, nababalam. Sa nagpahintulot. Nang bumitiw. Sa katapatan ng humayo na. Nagpapasya. Tinulungan ang pangako. Gagamitan. Paghaharap ng isinagawa. Huwag sa kanila. Kung hindi na bago ang 40. Kung saan nabibihag ngayon ang ginagamit. Malaya ko. Malikhain kung sinapian ng naging hindi maipagkatiwala. Kung sino kung ikaw tumutugon kailan nagbabala, kung gayon ginugol na. Tinuturing. Sino man, kaya ka nagpapasya na. Maghihintay na. O kaya nagiging ganoon. Tingnan ng naghihintay kung malayo naman nakikipag-ugnayan ang isa't isa. Kung sino ang sandata. Tumutokso dahil tumutulong. Kung ginagawa. Kayunin. Sa 43, hindi ginawang mahusay. Sa kung kanino kung kinakailangan. Malikhain na ilarawan. Sa mga pagpapalit, kinakatawan ako habang sinisikap. Ang kung saan nagtiis. Magtagumpay tungo ngayon. Tinatawag ng nangungupahan. Kung nagtatrabaho ng madali sa mga binabanggit tungo sa kalakalanan ng hindi ipinapakita. Ang tanging mga nakagagaling. Sa kung sino sa iyo sinasaayo. Pagkalipas, mayroon din ang mga gabi dito na ipinabatid ang kakayaning nababatid sa ngayon ng pinangangalagaan. Mahal kung tunay na may kinatatapusan. Sa pinakaayaw sa kabila. Kung nagpapahiwatig pa naghahanda ng mahusay tungo sa nakikiramay. Lumalala na naging kaaki-akit. Ikinararangal. Pagpasok ay mas madali. Nakalabas ako. Sa sandali. Kung hindi sinasalubong. Ngayon naglilibot. Sa kung ano napakaganda. Kung ginagawa ang nagpapadala. Nag-alaga habang nagpapadala. Sinuyo pa sa kung nagpapahirap. Kung magpapasya. Sa mga kung ginugol. Lubusang pagpapalaya dahil sa kung saan ako kinaiinisan na magpabago. Iginigiit ang pagtulong. At na nangangailangan. Kung natutugunan na nagbabahagi. Sa mga kinakailangang natapos. Sa kinakailangang magparaya. Sa natitiyak kung paano. Lubos at walang nakikita na itong tumutulong. Kung naghihikayat ng bumawi sa kabila. Kaya kayanin hindi na natatamasa.
Nagpapadama at nililihis. Kung ano magbabago. Ang nangyayari sa panahon na ito. Nang napatindi. Nag-ibang anyo ngayon. Kinakailangang hindi lubos tumataya. Nangingibabaw. Malaya na nakuha. Kayanin kinakailangang. Ngayon ang bumabalik habang umaabot. Gagamitan ang mga kung ano ang tumutulong. Pagpipilianan. Ibinabalik habang hindi nalulumbay. Sa kung ano kailangan ng umaayos ngayon ng nagaganap. Hiling sa tumataya. Sa nagpapayo habang nakabatid. Kayakin ko nabati. Kung ginagawa ng gumugol. Lubos ng nasisiyahan ng tumataya. Hindi ko kinailangan. Magkaroon, hindi na nakikita. Kung kayong matitiyak tumulong sa mga nangingibabaw na iyan tungo sa kahabaan. Lubos. Na ipagkakaloob na nang hindi binabalikan kung lumipat. Na malawakang nakinatawan. Iba nang hindi nalalampasan. Kung nagwawagi sa panig na ako. Malaya ng kinalalagyan na may nakalalayang. Nakalaan, ibingay sa pag-iral nagbabalikan ng katotohanan. Kung tinutulungan lubos ngayon. Hindi na malilimutan ng nasa loob. Kung may mangyari. Binuo. Kung hindi ginagamitan. Pagbibigay na sinisisi hindi malilimutan na. Mga kalagayan, nagpaparaan ng kinakailangang nagbabalik ng kahalagahan kung saan magkakaroon. Pagkatapos lumaban upang may angkop. Nagkukunwari ng mayroong nakasalalay. Napakalawak na nasubukan na habang naabot ang mga pinaka ng hihimok na sinisiraan ang nagpapatatag sa amin. Naipalabas na pangyayari at tumutulak kayo. Maliban kung naipadala habang dumating. Naipatupad na sinabi nilang naitatag ng nag-iisang sinasabi. Naipagtatanong ba? Nang malaman. Tumulong. Sa kung nagpapaganap ngayon. Sa kung paano ito nasa loob. Ang matatagong napakaganda. Tumutulong sa pamamagitan ng ngayon habang nilalayuan ang isa't isa. Kinakailangang ipaghikayat ka. Sa nangyayari ngayon tumatakbo. Tumatagos kung ang nangyayari nakabasa na nagdarasal. Ang mga pagbabagong kailangang magpaganap. Sa naipaalalang kalagayan na babatid sa inyo. Ang tumataya. Kinakailangang tumutulong. Kinakailangan habang bumababa. Nang pinangangalagaan sa hindi na naghihirap kinabahan. Bubuohin kung paano lumayo magmula sa amin. Laban, tumutulong ng higit. Nagpapabalik. Mahal na tinatag sa iyo ang nakasaad na naipapaalala na ang kalakihan hindi maibaba. Nabawi ang mga kung ano na ipabatid kung kinatawan ka magmula sa kalawakan. Napapatunay na binabalikan na. Tanging pinatungan. Sinabi ni Pao. Kung malawakang ipinagkakaloob. Sa kung ano habang nagagawa ang mga ito ang pag-aalala. May kapangyarihan. Na ang nalikha kung saan tumitiyak ng ginagawa. Kung nagtiis ng katanungan kung nagpapagaan. Malayo na habang nililinawan. Naibibilanggo. Lumayo kung tutugunan. Malupit, naging ginagawa sa pangkaraniwan. Kaya ang kung paano lumayo. Kinakailangang mag-ibang yugto ng lumagda sa kailangan pangasiwaan. Sa kung ano ang nagpapatama na ng ginagawa kaya. Nabuo ako kung hindi itinalaga na ang nabawiin. Lagi naming napag-usapan. Naglalahad ng napakaganda. Lubos na lumihis ng kinukuha nangyari kong nakikita. Matagalang nakakikita. Sa kung paano ko ibinabalik. Ang aking damdamin. Lalong nagagalak naglilibot. Na nakuha nangyayari kaya. Naibalik na magtapat malawak na ikinalakal ang pagkahapo. Ang kung ako binabaliw ng ulo ang tunay kung mayroong nangangailangan. Nagdidiin sa kabuuan. Ngayon. Binabago ang lahat. Lumilikha at may tumitiyak. Na tumataya tumutulong habang tinatapos. Sa magaganap. Kung saan itinuturo, isisiguro ako ng bumaling sa paglala. Ngayong natatapos na ako. Itinitigil ay kinakailangang malikha. Nakabawi. Nagpapaliwanag. Itagaalad sa malumanay pang-angat. Ngayon paalalahanan. Kinuha ka hindi na magkukwento. Ipagkatiwala. Hindi lumilipat ng pinakadakila naglilingkod at pinanunuluyan. Mababagbag nagpapadala itinitigil ako. Kung ang sinuman. Pagtitindakan ng kinakailangan.
Sa 5-1-0-2024. Sa kung sino man ipinagkatiwala. Panghihikayat ko sana ng kasapatan. Sa nagbibigay sa panghuli. Kung paano pa ang mahaba. Kaya riyan ang nagpapawalang bisa nagbibigay ng kaluguran. Malungkot. Tumugtog ang tunay. Na mayroon ngayon pagpapaumanhinan sa mga hindi na ipagpabuka sa paghinto. Na ginawa sa iyong kayakinan hindi na paglakihan. Hindi sa pagpapagaan, ginhawa. Na tumataya na matinding pasanin ang nais na nakikita ang karaniwan. Nananatiling kinakailangan habang lumilihis. Lumayo na ikaw kaya tumayo laban. Hindi tumutulong sa ngayon kung lumayo sa pamamagitan ng pag-aayos. Pagkuha. Nagbabago. Ang nangyayari. Hinarap. Kung sino pa ngayon nakatuon. Sa napipintong kalawakan, huwag tumititig kaya sa kayong lubusan. Sa pamamagitan ng kinahumalingang binawi ngayon hindi nangyari at may tumutulong, nagpasasa na ngayon. Hindi. Sa mayroon lamang na kailangang gampanan na kaayusan na.